Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 861 hanggang 870. Kabanata 861, sumakay sa kotse umalis siya sa Arman Levi's Corporation. Walang mga hadlang. Salamat sa mga koneksyon ni Beckett Carmichael, at sa grupo ng mga nangungunang Shadow Warriors mula sa Seven Clouds Academy. Napakadali para sa kanya na makapasok sa Arman Levi's Corporation. Tungkol naman sa punyal, si Vanessa Pine ang nagdala ng mga tao na mag-scout sa unahan, na palihim na pumasok sa treasury ng Arman Levi's Corporation at ninakaw ito. Ang Seven Clouds Academy ay may kakayahan sa literal at marti alay. Mula sa pagbitay sa mga maharlika sa itaas hanggang sa pagnanakaw ng manok at aso sa ibaba. Ang pagbanggit sa isang superior ni Fabio Pendleton ay talagang nagudyok sa mga haka-haka ni Julius Reed. Gaya ng inaasahan. Sa isang malaking Arman Levi's Corporation, ang namamahala ay ang maliit na general manager. Tila napakalalim ng tubig dito. Hindi nakakagulat na si Beckett Carmichael, na may napakaalab na ugali, ay kailangang maingat na lakad sa paligid ni Arman Levi's. Dahil hindi niya mahanap ang mga ito, kailangan na lang niyang hintayin ang pagdating ng mga ito sa kanya. Sapat na ang tulang, Knight's Journey, para bumisita sila. Ang kinalalagyan ng punyal ay kinailangang matunten. At pati na rin si Ivan Reed. Kahit na nagsisinungaling si Fabio Pendleton, ang mga kasinungalingan ay palaging kalahating katotohanan. Pinagsama ito sa paglalakbay sa Gonzales City, napakalinaw ni Julius Reed tungkol sa mga intensyon ni Ivan Reed. Kaya, ang superior na binanggit ni Fabio Pendleton ay dapat ding may kaugnayan kay Isabella Worm. Dagdag pa ang lason sa baso ng tubig. Medicine King Valley, tunay na nasa lahat ng dako. Nang bumalik si Julius Reed sa tirahan ng Carmichael, nakita niya ang isang grupo ng mga kotse na nagkukumpulan sa pintuan. Lahat ng uri, N-O-No, S-Omicron. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon ng hindi bababasa. Ang mga plaka ng lisensya ay napaka-intimidate. Kailangang maraming puwersa ang natipon dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga pinalaking plaka ng lisensya ay hindi maaaring kabilang sa isang solong pamilya. Sinabi ko na sa iyo, Mr. Wala dito si Reed. Si Beckett Carmichael ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mukha ay mahigpit, ito ang aking personal na tirahan. Kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging magaspang ko. Sa likuran niya, 12 ng mga bodyguard ang nakahanda para sa labanan. Mga himpapawid ng solemneng pagpatay. Mr. Carmichael, medyo hindi mapagbigay sa iyo iyon. May humakbang at tumingin kay Beckett Carmichael, when you drove a bulldozer through Mr. Lee's gates, hindi iyon ang sinabi mo. Sa buhay, huwag maging duplicit. Nandito pa rin ang Collar family, ang Leocadia family din, at ikaw, Mr. Si Carmichael, ay hindi matatalo. Mga Ginoo, ano ito? Bumaba si Beckett Carmichael, pinagmasdan ang mga taong nasa harapan niya, pinag-abala mo ba ako? Hindi naman. May tumawa ng mahina, sino ka, Mr. Carmichael? Hindi mo pinapansin ang lahat. Sinong maglalakas loob na guluhin ka? Iyan ay Toro. Hinubad ni Beckett Carmichael ang kanyang suit jacket at inihagis ito sa likod niya, sabihin mo ulit yan. Beckett Carmichael, naghahanap ng away. Nagsilapitan din ang iba. Tama na. Tahimik. Noon lang, sumigaw ang isang naiinip na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Walang nagsalita. Hindi mapakali ang sinabi ng lalaki. Kasi Euro, siya ang pinakamalakas sa gitnang henerasyon ng pamilyang Huntington. Sa kasalukuyan, ang pangalawang in command ng Huntington family, Waylon Huntington. Sa likod niya, nakaparada ang isang hindi kapani-paniwalang marangyang vintage na kotse. Custom made. Isa lang sa mundo.
Kabuuang presyo, ₱930 milyon. Ano, utang at hinahabol para sa pagbabayad. Habang nagsasalita si Julius Reed, 12 ng mga tingin ang agad na tumingin sa kanya. Julius Reed. Lumiit ang mga mag-aaral ni Waylon Huntington, isang taong may intensyong pumatay. Talaga, naglakad-lakad si Julius Reed, matanong na nagtanong, hinahanap ako. Mr. Reed, pumasok ka muna sa loob. Tatanggalin ko sila dito. Mabilis na tumakbo si Beckett Carmichael, na sinenyasan ang mga bodyguard sa pintuan. Mr. Carmichael, ano ito? Si Waylon Huntington, na masusing sinusuri si Julius Reed, ay nagsabi, isang hapunan lang, at hindi mo ako bibigyan ng mukha. Hapunan. Isa ba itong bitag? Ngumisi si Beckett Carmichael, sa tingin mo ay malilin lang ako ng iyong maliliit na pakulo. Ang mga naruroon ay pawang mga ama ng mga young masters na nasugatan kagabi. Ang mga taong ito na nagsasama-sama sa tirahan ng Carmichael ay tiyak na hindi maganda. Simpleng dinner lang, I don't think Mr. Napakawalang galang ni Reed, tama ba? Waylon Huntington, nakasuot ng itim na leather jacket, na may scarf na nakatali sa kanyang leeg. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay, nakasuot ng katad na guwantes. Ang unang bahagi ng tagsibol sa kabisera ay medyo malamig. Ang hangin ay may bahid din ng ilang mga snowflake. Inimbitahan ako sa hapunan. Itinuro ni Julius Reed ang sarili. Nagulat, saan? Sa pwesto ko. Ipinaabot ng aking ama ang imbitasyon. Nagsalita si Waylon Huntington sa malamig na tono. Ang aking ama, si Daryl Huntington. Sa kabisera, si Daryl Huntington ay isang alamat. Ang pag-aakalang ang pamilya Huntington ay pangalawa lamang sa apat na malalaking pamilya ay haka-haka lamang ng mga tao sa kabisera. Sa katunayan, hindi iyon ang pamilya Huntington ay hindi kwalipikado. Iyon ay nadama ni Daryl Huntington na ang paghahambing sa iba pang apat ay nagpapababa ng halaga. Ang Huntington family ang magiging una. O, ibababa nila ang una. Ang apat na pangunahing pamilya. Magsanib puwersa man sila, baka hindi nila mapantayan ang kakayahan ni Daryl Huntington mag-isa. Ngunit kahit ang mga naruroon ay hindi naiintindihan ito. Minsan naisip nila na ang pagkakawatak-watak ng pamilya Leocadia ay isang pagkakataon para sa Huntington family na bumangon. Gayunpaman, ang katotohanan ay Broken Bar. Ang iba pang apat na pamilya ay walang banta sa Huntington family. Hindi ko siya kilala. Nang marinig ang pangalang Daryl Huntington, umiling si Julius Reed, sa susunod, maghanap ka man lang ng taong kilala ko, kung hindi, paano tayo kakain? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito. May mga bulungan sa paligid. Si Daryl Huntington iyon. Kahit na hindi alam ng lahat ang tunay na kakayahan ni Daryl Huntington, ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo ay sapat na upang pagsamahin ang Huntington family at ang apat na pangunahing pamilya sa mga talakayan. Sa kabisera, maaaring hindi mas mababa ang reputasyon ni Daryl Huntington kaysa kay Ivan Reed. Ang binata sa harapan nila, naglakas loob na sabihing hindi niya narinig ang tungkol sa kanya. Ang mga orihinal na narito upang maghayganti, ngayon ay naghihintay upang panoorin ang paglalahad ng drama. Ang Huntington family, ay hindi basta-basta hinahayaan ang mga bagay-bagay. Ang aking ama Broken Bar. Dahil nag-iimbita ang iyong ama, pupunta ako. Pinutol ni Julius Reed si Waylon Huntington, itinuro ang custom na kotse, sasakyan mo ba ito? Sasakyan ni tatay, malamig na sabi ni Waylon Huntington. Pumasok ka, medyo nagugutom na ako. Lumapit si Julius Reed at hinayla ng malakas ang pinto ng kotse. Nakalock ito, hindi ito mabuksan. Isang malakas na tawa ang nagmula sa karamihan. Mr. Reed, para kang pumasok sa lungga ng Dragon Broken Bar. Nag-aalalang lumapit si Beckett Carmichael at mahinang bamulong, ang pamilya Huntington ay may matinding sama ng loob. Kainan lang, huwag kang mag-isip ng masama sa mga tao. Kinawayan siya ni Julius Reed, bumalik ka, hintayin mo ang balita ko. Sis Broken Bar. Nag-aalalang tumingin si Beckett Carmichael. Naghalo-halo ang kanyang damdamin. Anong mga kakayahan mayroon si Julius Reed? Nilabanan niya si Eli Hierro nang wala siyang pagkakataong lumaban. Kung talagang pumunta siya sa Huntington household, baka hindi siya dehado. Pero, home turf pa rin iyon ng kalaban.
Kung may nangyaring hindi inaasahan, hindi siya makakatulong pagdating ng panahon. Mr. Reid, sumakay ka na sa kotse. Napangiti si Waylon Huntington. Nakalock ang pinto ng sasakyan. Hindi ito mabuksan. Kahit na siya ay nangahas ng gulo sa pamilya Huntington, ngayon ay sinadya niyang ipahiya si Julius Reid. Ipahiya siya sa publiko. Umalangaw-ngaw ang tawanan mula sa karamihan. Alam ng lahat na gustong gamitin ito ng pamilya Huntington bilang pagpapakita ng kapangyarihan. Kung gayon, hindi ako magiging magalang. Isang magalang na ngiti ang ibinigay ni Julius Reid. Whoosh! Ang mabigat na pinto ng kotse ay direktang napunit. Klang! Casual na ibinato ni Julius Reid ang pinto ng kotse sa lupa. Katahimikan. Maraming mukha ang nanlamig sa kanilang mga ngiti. Baka sa mga mata nila ang pagkagulat. Pero bago pa sila makarecover. Whoosh! Naglakad si Julius Reid papunta sa driver's seat at dirdiretsong hinayla ang pintuan sa harap ng kotse. Kasunod noon ay ang pinto ng pasahero Euro broken bar. Ang kabaligtaran ng upuan sa likod. Ang katawan ng kotse ay malubhang na deform. Sa brake, nakalabas ang steel-plated. Kumikinang sa malamig na liwanag. Mas gusto ko ang mga sports car, mas kumikinang sila. Bahagyang ngumiti si Julius Reid, sa ilalim ng tingin ng 12-12 ng mga tao. Whoosh! Gamit ang kanyang mga kamay, pinunit niya ang metal na bubong ng sasakyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 862, Pagtatanong sa panauhin sa urn, markang paywa. Kumirot ang puso ni Waylon Huntington, ang kanyang mukha ay naging lubhang hindi magandang tingnan. 930 milyon. Iyon ang halaga ng €7, 930 million. Eksklusibong na-customize. Ang pintura, metal sheeting, interior. Lahat ay gawa sa kamay. Meticulously nililok at pinakintab. Ang bawat detalye ay nangangailangan ng isang malaking halaga ng oras upang maperpekto. Pero ngayon, nagkalat ito sa buong lugar. Nakakalat sa lupa. Medyo marangya. Sa pagtingin sa kanyang obra maestra, tumanggo si Julius Reid bilang kasiyahan. Wala nang bubong o pinto ang sedan. Ang windshield sa harap ay direktang basag, nakahawig ng sapot ng gagamba. Tara na. Nakapatong ang isang paa niya sa kotse at hindi pa niya naaangat ang isa pa nung Euro. Basag. Isang malakas na ingay. Nahati sa dalawang hati ang chassis ng sasakyan. Tinadtad sa gitna. Huff. Huminga ng malalim si Waylon Huntington, namumula ang mukha. 930 milyon. Ganap na kabuuan. Isang minuto ang nakalipas, ito pa rin ang isang kumikinang na lockery car. Makalipas ang isang minuto, naging tambak na ito ng scrap metal. Paumanhin tungkol doon, si Julius Reid ay nakatayo pa rin, na tila nawawalan ng tingin. Akala ko ang kotse mo ay para sa pagmamaneho, hindi ko namalayan na ito ay isang dekorasyon lamang. Tumalikod siya at naglakad patungo sa isa pang sedan. Dahil iyon ang kaso, lilipat ako sa ibang kotse. Bago pa man niya maabot Euro. Sumabog ang may-ari ng sasakyan na parang nasusunog ang kanyang puwitan. Mr. Reid, pakiusap. Binuksan ng nasa katanghaliang gulang na may-ari ng kotse ang pinto, na dumadaloy ang pawis sa kanyang noo. Kung dahan-dahan lang siya ng kalahating hakbang, baka nakahandusay na rin ang pinto ng sasakyan niya. Kung gayon ang multi-million-dollar na sedan na ito ay malamang na maging isang convertible na pareho. Kung maaari pa itong tumakbo ay isa pang bagay sa kabuuan. Salamat. Magalang na ngumiti si Julius Reid at umupo sa loob ng sasakyan. Bang! Bago pa niya maabot ang pinto ng sasakyan ay mabilis na isinara ng may-ari. Kung mapunit ang pintong iyon, malamang na mahayla rin ito. No, S. Omicron. Isang katahimikan ang bomb alert sa kalye. Walang nagsalita, tanging tunog ng paghinga ang natitira. Kuya, ang iyong kotse, talagang hindi masama. Lumapit si Beckett Carmichael, kinuha ang schadenfreude sa sitwasyon, paano kung ibenta ito sa isang collector ng scrap metal? Baka makabawi ka ng ilang libo. Hey, ngumisi si Waylon Huntington, hindi mapigilan ang mga kalamnan sa paligid ng kanyang bibig. Ito ay, pagkatapos ng lahat, ang upo ang ipinagmamalaki ng matanda. Sa ika-70 kaarawan ni Waylon Huntington, lahat ng mga sikat na tao sa kabisera ay nagtipon upang pasadyang itayo ang sedan na ito bilang magkasanib na regalo.
Inihandog ito sa kanya noong araw ng kanyang kaarawan. Maaaring sabihin na ang kotseng ito ay kumakatawan sa pagkakakilanlan. Sinasagisag nito ang katayuan ng pamilyang Huntington. Kinakatawan din nito ang mukha ni Daryl Huntington. Sa buong kabisera, kinilala ng sino man sa anumang kahalagahan ang kotse na ito. Pero ngayon, wala na ang sasakyan. Kabuuang hindi na naayos. Ang loob at katawan ay nakakalat sa lupa, ang chassis ay naputol sa kalahati sa gitna nito. Ang apat na gulong ay tumagilid lahat. Pupunta ba tayo o hindi? Basag. Binasag ni Julius Reed ang bintana ng kotse ng isang suntok at iniangat ang ulo para magtanong, pupunta ba tayo o hindi? Mariin na ikinuyom ng may-ari ng sedan ang kanyang mga kamao, nadurog ang kanyang puso. Kahit na siya ay naging apo, hindi pa rin niya nailigtas ang kanyang pinakamamahal na sasakyan. Sa kabutihang palad, may insurance. Ang isang sirang bintana, kumpara sa isang kabuoang pagkawasak, ay isang aliw pa rin. Dahil si Waylon Huntington ang nagpasimuno ng kaganapan ngayon, kahit na basag-basag ang kanilang mga sasakyan, kailangan nilang lunukan ang kanilang galit. Huminga ng malalim si Waylon Huntington, abot langit ang kanyang galit. Ngunit ngayon, ang kanyang gawain ay upang pumili ng isang tao. Ano man ang mangyari, kailangan niyang dalhin si Julius Reed sa Huntington Mansion. Markang paywa, magtiis ka lang, kumain. Siyempre kakain tayo, he said. Humakbang siya papunta sa kinatatayuan ni Julius Reed, tumabi, at sinabing, kaya lang, Kuya Reed, na-dismantle mo na ang kotse ko. Bang! Ang mga mag-aaral ni Waylon Huntington ay biglang lumiit, at ang kanyang katawan ay likas na umatras. Klang! Itinulak ni Julius Reed ang pinto ng kotse pababa gamit ang isang kamay, humakbang sa harap ni Waylon Huntington, at hindi nasisiyahang sinabi, ano ang ibig mong sabihin dyan? Pakiramdam ng may-ari ng sedan ay parang nagdurugo ang kanyang puso. Ngunit walang paraan palabas. Ngayon, sinundan niya si Waylon Huntington para kunin ang isang tao. Kung gumawa sila ng aksyon o lumitaw ang isang salungatan, tiyak na magdudulot ito ng kawalang kasiyahan sa pamilyang Huntington. Nagiging sanhi ng pagkaantala sa piging ni Daryl Huntington, walang mananagot sa responsibilidad na iyon. Kahit na pinagmamasdan niya ang kanyang pinakamamahal na sasakyan na binasag ay nailunok na lamang niya ang kanyang galit at tumahimik. Ang kotse na ito ay pag-aari ng aking ama. Sulit ito. Hindi mo sinabi sa akin na ito ay isang larwang kotse, hindi ba? Bago matapos ang Waylon Huntington, pinutol siya ni Julius Reed, kung sinabi mong hindi kayang upuan ng kotse ang mga tao, hindi ako sasakay dito. Ikaw ang nagsabi, pakisakay sa kotse. Hindi para umupo. Pinaikit ni Waylon Huntington ang kanyang mga mata, ano ang ibig mong sabihin dyan? Ang pasadyang sedan na ito ay kilala sa buong kabisera na pag-aari ni Daryl Huntington. Ngayon, sa mga salita ni Julius Reed, tila may ipinahiwatig na insulto. Parang gawa sa papel. O ito ba ay sinadya upang upuan ang mga numero ng papel? Naiinip na hinimok ni Julius Reed, pupunta ba tayo o hindi? Mga figure ng papel. Hindi ba't ang mga bagay na iyon ay ginamit para sa mga patay upang samahan sila sa paglilibing? Hindi kaya minumura ng binatang ito si Daryl Huntington. Lahat ng naruroon ay tumigil sa kanilang ginagawa at tumingin upang makita kung paano tutugan si Waylon Huntington. Ang aking pasensya ay limitado. Itinuro ni Julius Reed si Waylon Huntington, kung walang sinseridad, mangyaring umalis. Pagkasabi nun, tumalikod siya at naglakad patungo sa mansyon ni Carmichael. Pakisakay sa kotse. Sa likod niya, namutla ang mukha ni Waylon Huntington, medyo nanginginig ang katawan. Nagtatakda ng bitag. Ang layunin niya ngayon ay dalhin si Julius Reed sa Huntington Mansion. Doon, isang lambat ang naghihintay sa kanya. Hindi ganoon ang mag-imbite ng isang tao. Lumingon si Julius Reed, itinuro ang kotse na ngayon ay scrap, kung ako sa iyo, susunugan ko ito sa lalong madaling panahon. Maya-maya, magagamit pa rin ito ng iyong ama. Pagkatapos magsalita, anuman ang kakaibang tingin mula sa karamihan. Binutis niya ang bubong ng itim na sedan. Ayoko ng anumang bagay na pumipindot sa aking ulo. Umupo siya sa backseat, kalahating nakapikit ang mga mata. Pumunta ka. Medyo namula ang mga mata ni Waylon Huntington. Siya ay sumigaw,
na parang naglalabas ng kanyang kawalang kasiyahan. At ang iba, alam kung ano ang makakabuti para sa kanila, mabilis na sumakay sa kotse at pinaandar ito ng mabilis. Patungo sa pamilya Huntington. Ipadala ang mga bagay sa address sa itaas. Pagkaalis ng iba, kinuha ni Beckett Carmichael ang isang pirasong papel sa kanyang bulsa. At iniabot ito kay Eli Yarrow sa tabi niya. Ang biyahe ni Brother Davenport ay malamang na isang hangman banquet. Kinuha ni Eli Yarrow ang papel na may seryosong ekspresyon. Hindi malamang, ito ay isang hangman banquet. Nanliit ang mga mata ni Beckett Carmichael sa mga hiwa, bihira lang kumilos si Daryl Huntington, ngunit kapag ginawa niya, ito ay isang malaking galaw. Bilang CEO ng Abernathy Corporation, mayroon siyang mahusay na pag-unawa sa mga puwersa ng kabisera. Ngunit ang tanging hindi niya makita ay si Daryl Huntington. Ang matandang halimaw ng pamilya Huntington ay palaging nagagawang malampasan ang iba sa bawat sitwasyon. Ilang taon na ang nakalilipas, si Anson Huntington ay nagdulot ng malubhang pinsala sa ilang mga batang master ng kabisera. Ayon sa pangunawa ng kabisera sa pamilya Huntington, tiyak na hindi nila mapapawi ang pangyayaring iyon. Ang pagkakasangkot ay masyadong malawak, ang mga background ng mga nasugatan ay masyadong malakas. Gayunpaman, kahit papaano ay nagawa ni Daryl Huntington na pigilan ang bagay na iyon. Ang resulta ay umalis si Anson Huntington sa kabisera sa loob ng 3 taon. Simula noon, hindi na minamaliit ni Beckett Carmichael ang pamilya Huntington. Bilisan mo, huwag mo nang patagilan si Mr. Negosyo ni Reed. Hinimok ni Beckett Carmichael, at mabilis na umalis si Eli Yarrow. Ay nako, pagsulyap sa kanyang relo, tinampol niya ang kanyang noo, nako. Pagkasabi noon ay agad niyang kinuha ang kanyang telepono at dinial ang numerong iniwan ni Julius Reed. Miss Huntington, pupunta ako para sunduin ka kaagad. CEO Carmichael, masyado kang mabait. Kasama mo ba si Keller Radcliffe? Oo, pagkatapos ay ako na mismo ang pupunta, ituloy mo ang iyong trabaho. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 863 Cemetery Zenith Street, Park Avenue. Ang tunay na sentro ng ekonomiya ng Kyoto. Ang bawat pulgada ng lupa ay katumbas ng bigat nito sa ginto. Mataas ang skyscraper. Gayunpaman, sa pinakasentro ng mga skyscraper na ito, mayroong isang patio, libu-libong metro kwadrado na napapalibutan ng mga pader. Itong kapirasong lupa lang, kung ibenta, masisiguro ang may-ari nito at ang kanyang mga inapo sa buong buhay na karangyaan at kasaganaan sa mortal world. Kahit na ang kanilang mga inapo ay maaaring mabuhay ng walang pag-aalala sa loob ng maraming siglo. Pero, walang ganoong pera ang pamilya Huntington. Maging ang mga nakapaligid na skyscraper ay angkop na distansya upang maiwasan ang pagharang ng sikat ng araw na dapat sumikat sa Huntington Mansion. Sa sandaling ito, sa pasukan ng Huntington Mansion, bukas ang gate. Sa maluwag na patio, ang lupa ay natatakpan ng pulang carpet. Dahan-daang humihinto ang mga mamahaling sasakyan sa ground parking spot. Nakaayos sa isang hilera. Sa pinakagitna ng patio, isang napakalaking mesa ang nakalagay. Sa paligid ng mesa, 4 na gintong haligi ang tumaas. Pamamaril. Sa mga haligi, ang mga gintong dragon ay nakaukit. 8 gintong dragon, namimilipit paitaas, tumatagos sa langit. Sa itaas ng 4 na haligi, isang higanteng golden top plate ang naayos. Mas maluho pa sa ginamit ng mga sinaunang emperador. Sa pinakatuktok ng tuktok na plato, mayroong isang luminous pearl. Ito raw ang pinakamalaking luminous pearl sa buong Kyoto. Tuwing gabi, naglalabas ito ng kumikinang na mga ilaw. Pinangalanan ng pamilyang Huntington ang lugar na ito Euro. Pinili ang Star Pavilion. Ipinapahiwatig na ang isang tao ay maaaring pumili ng mga bituin gamit ang kanilang mga kamay. Sa sandaling ito, si Daryl Huntington ay nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga mata ay matalas na parang lawin. Ang kanyang titig, nakahok, panay na nakatitig sa front gate. Isa-isa, patuloy na pumarada ang mga sasakyan sa mga open-air spot. Tuloy-tuloy na lumabas ang mga bisita. Naghihintay sa lugar. Ang pamilya Huntington ay walang paradahan sa ilalim ng lupa. Dahil hindi nila kailangan ang isa. Ang espasyo sa lupa ay sapat na. Pero Euro Broken Bar,
Hanggang sa nagsara ang mga tarangkahan, hindi nakita ni Daryl Huntington ang kanyang gintong limousine. Ang iconic na limousine. Tanungin mo si Waylon kung bakit hindi niya pinapasok ang kotse ko, bulong ni Daryl Huntington. Ang kotse na iyon, partikular niyang inayos na si Waylon Huntington ang magmaneho. Upang ipahayag sa mundo, ang pamilyang Huntington, tinatanggap ka sa palayok. At ang kabilang partido ay kailangang dumating gayunpaman. Pero ngayon, bakit nawawala ang flagship vehicle? And on Omicron, si Waylon Huntington ay isang matalinong tao, hindi siya mabibigo na maunawaan ang kanyang kahulugan. Whoosh! Isang bugzo ng hangin ang tumataas. Sa likod ni Daryl Huntington, ang bandila ng Vermilion Bird ay kumikislap sa hangin. Parang nagsasayaw na apoy. Sa isang sulyap, sa loob ng daan-daang metro ng courtyard, mayroong pulang carpet, 5 metro ang lapad at mahigit 100 metro ang haba. Sa magkabilang gilid ng carpet, nakatanim ang mga flag ng Vermilion Bird. Bawat 3 metro isang bandila. Walang tigil ang pag-uunat. Hanggang sa Peking Star Pavilion. Ama, makalipas ang 3 minuto, bumalik si Vance Huntington, nakakunot ang noo habang sinabing, ang kotse Euro broken bar na sira. Ano? Lumingon si Daryl Huntington, sumisigaw, hindi ba dapat araw-araw i-maintain at ini-inspection ang sasakyan ko? Ikaw na ang bahala dito. Ang luxury limousine na iyon ay hindi na isang kasangkapan sa transportasyon. Ito ay higit pa sa isang simbolo ng katayuan. Sa sandaling lumitaw ang kotse, kahit na hindi tumitingin sa plaka ng lisensya. Alam ng lahat na nasa loob si Daryl Huntington. Pare, sinuri ko ito, walang mga isyo, sabi ni Vance Huntington na naagrabyado. Ngayon, bago umalis ang sasakyan, partikular niyang inayos na suriin ito ng mga tao. Walang mga isyo. Una, pumunta at kunin ang kotse. Daryl Huntington, naiinip, iwinagayway ang kanyang kamay at humakbang patungo sa pinto. Sa likod niya, 12 ng mga tao ang sumunod na malapit. Sa isang engranding prosesyon, Mr. Reid, welcome sa Huntington Mansion. Bagamat nakaramdam ng sama ng loob si Waylon Huntington, dahil nakarating na ang kabilang partido sa kanyang nasasakupan. Ang susunod na natural na hakbang ay parusa. Walang nagmamadali. Hindi rin maaaring magkaroon ng pagmamadali. Bang! Klang! Bumagsak sa lupa ang likurang pinto ng limousine. Tapos Euro. Iniunat ni Julius Reid ang isang paa, inayos ang kanyang damit. Napatingin siya sa looban sa harapan niya. Ito ay kahanga-hanga. Puno ng pamana. Mr. Reid, ang paraan mo ng paglabas sa kotse ay talagang kakaiba. Lumapit si Daryl Huntington na may nakangiting tingin. Ang kapaligiran sa looban ay nakamamatay. Ang pamilyang Huntington ay katulad ng isang yungib ng mga dragon at tigre. Masyadong maraming problema ang pagbubukas ng pinto. Lumapit si Julius, nakatingin kay Daryl Huntington, I'm sorry for damaging your car. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang kumunat ang noo ni Daryl Huntington, saglit na hindi maintindihan. Pare, naibalik na ang sasakyan. Maya-maya lang, sumugod si Vance Huntington, itinuro ang gate, kaya lang. Sa pagtingin sa direksyon ng kanyang tingin, nakita lamang ni Daryl Huntington ang isang tumpok ng scrap metal. Ano iyon? Itinuro niya ang scrap metal sa pasukan, nalilito, bakit gusto ng pamilya Huntington ang basurang ito? Per Euro broken bar, pawis na pawis si Vance Huntington, hindi sigurado kung paano magsisimula. Alam na alam niyang nagmamalasakit ang kanyang ama sa kotseng iyon. Kung sasabihin niya ang totoo, kung gayon, iyan ang kotse mo. Ibinuka ni Julius Reid ang kanyang mga kamay, parang gawa sa papel. Ano? Nang marinig ito, nanginig si Daryl Huntington. Bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo, nagtanong, Waylon, totoo ba ito? Ama Euro broken bar. Iniangat ni Waylon Huntington ang kanyang ulo. Hindi man siya nagsasalita ay umamin na siya. Huminga ng malalim si Daryl Huntington, pilit na pinananatili ang isang ngiti, kotse lang yan. Bakit aalagaan ng pamilya Huntington? Mabuti naman. Tinapik-tapik ni Julius ang kanyang dibdib, akala ko ay iniimbitahan mo ako para kumain, ngunit sinusubukan din akong lokohin para sa isang kotse. Masyado kang nag-aalala. Bahagyang bumantong hininga si Daryl Huntington,
Tumalikod upang ipakilala, lahat sila ay mga kaibigan ko mula sa Kyoto. Ang mga tao sa likod niya ay magarbong manamit, sa mayayamang kasuotan at maringal na mga kabayo. Pero, ang mukha ng bawat tao ay puno ng isang pagpatay na layunin. Walang nagpakita ng ngiti ni isa. Andy Rose, CEO ng Kyoto Water Group, na may net worth sa bilyon-bilyon. Ang kanyang anak, si Lucas Rose, ay tumalon mula sa isang gusali kagabi at kritikal na nasugatan. Si Jaron Warm, CEO ng Kyoto Dragon Entertainment City, isa ring bilyonaryo. Ang kanyang anak, si Peter Warm, ay tumalon mula sa isang gusali kagabi at malubhang nasugatan. Tiberius Yero, chairman ng Kyoto Korean Dining Chains Group. Ang kanyang anak, kagabi ay tumalon siya mula sa isang gusali at kritikal na nasugatan. Kuwait. Habang papalapit si Daryl Huntington sa bawat tao, malakas niyang ipinakilala ang mga ito. May 10 mayayamang negosyante sa kabuuan. Lahat ay mga kilalang tao sa Kyoto. Mukhang may pagkakapareho sila. Hinawakan ni Julius ang kanyang baba, na nakangiti, mahilig bang tumalon sa mga gusali ang lahat ng anak mo? Pagkasabi niya nun, agad na lumamig ang hangin. Ang 10 lalaki ay nanlilisik sa nagyayelong kabangisan, handang maghayganti. Ngunit, may isa pang pagkakatulad. Idinagdag ni Daryl Huntington, lahat sila ay may parehong kaaway. Mga Ginoo, medyo huli na kayo. Noon lang, lumapit si Nick Odom Lee sa kanila, tumanggo kay Daryl Huntington. Ang taong ito, sa palagay ko ay hindi nangangailangan ng pagpapakilala. Tumingin si Daryl Huntington kay Julius, ang dati mong kaibigan, si Nick Odom Lee. Ngayon, ang ama ng mga lalaki na pinilit ni Julius Reed na tumalon mula sa mga gusali, ay nagtipon sa Huntington Mansion. Isang kudeta, at itataguyod ni Daryl Huntington ang hustisya. Hindi mo ba ako inimbitahan dito para kumain? Pinagmasdan ni Julius ang paligid, saan tayo kakain? Ikaw Euro Broken Bar. Halos magliyab ang mga mata ng mga negosyante. Sa ganitong kritikal na sandali, naisipan pa niyang kumain. Pakiusap. Lumingon si Daryl Huntington, na naglahad ng kamay, noong sinaunang panahon, bago papatayin ang mga bilanggo, palagi silang pinahihintulutan ng huling pagkain. Karaniwang kilala bilang, ang huling pagkain. Para sa akin, hindi ito mukhang isang execution ground. Malayang naglakad si Julius sa red carpet. Isang sementeryo ang lugar na ito. Karaniwang kilala bilang, isang mausoleum. Nang inig ang katawan ni Daryl Huntington, bahagyang gumalaw ang lalamunan. Basta, hindi ko alam kung sino ang ililibing natin. Marahan siyang ngumuso, nagmamadaling humabol. P.S. Noong bakasyon sa Qingming, nagmaneho ako pabalik sa aking bayan sa hapon. Hanggang alas 7 na ng gabi ako nakauwi. Late na ang update, pasensya na. Bukod pa rito, kung mag-update ng 2 beses sa isang araw o 1 beses mula ngayon. Kung mag-update ng 1 beses, ito ay magiging hindi bababa sa 4 na kabanata. Kung mag-update ng 2 beses, ito ay nananatiling tulad ngayon, pag-post sa lalong madaling 2 kabanata ay naisulat. Gayunpaman, wala akong anumang mga draft, nagpo-post ako kaagad kapag natapos ko ang pagsusulat. Kung mag-update ng 1 beses, maaaring medyo huli ang oras. Maaari kayong lahat magbigay ng inyong opinyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 864, Pagharang sa Daan Imperial City, Hilagang Kanluran. 30 kilometro mula sa pamilyang Huntington. May daanan sa bundok, dumadaan sa landas ng bundok, 10 kilometro sa lugar ng lungsod. 20 kilometro pa, pagkatapos ay maaaring magmaneho ng diretso sa Huntington Mansion. Ang bundok ay tinawag na West Whitaker Mountain. Ang kalsada ay pinangalan ng Fabian Road. Sa sandaling ito, ang isang convoy ay dahan-daang gumagalaw sa kahabaan ng Fabian Road. Ang hitsura ng mga sasakyan ay uniforme, isang fleet ng Land Rovers. Paikot-ikot ang kalsada sa bundok, at ang bilis ng mga sasakyan ay palaging pinananatili sa 40 miles per hour. Hindi mabilis, hindi mabagal. Tama lang. Sa lead car, may isang matanda. Sa tabi ng matanda, nakaupo ang isang batang disipulo. Guro, bakit kailangan nating magkagulo para sa paglalakbay na ito? Kaya kong lutisin ang isyu sa mga kapwa ko disipulo. Hindi sumang-ayon ang batang disipulo,
Ikaw ay isang tumatayong direktor ng Martial Arts Association, paano ka madaling magpakita? Kapag nagpadala si Daryl Huntington ng imbitasyon, kailangan kong pumunta. Ang impluwensya ng pamilyang Huntington sa loob ng Martial Association ay lampas sa iyong imahinasyon. Bahagyang nakapikit pa rin ang matanda, nagsasalita sa magaan at maangin na tono. Ang pamilya Huntington ay hindi isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Imperial City. Kahit na sa 4 na malalaking pamilya, hindi ko pa nakitang nagpakita ng labis na paggalang. Bahagyang kumunot ang noo ng batang disipulo na tila hindi maintindihan. Ano ang naging dahilan ng pagiging kwalipikado ng pamilyang Huntington na ang isang liham lamang ay maaaring magpatawag ng isang direktor ng Martial Association? Bukod dito, sa mga sasakyan sa likod, mayroong 12-dosenang mga elite mula sa Martial Association. Isa lang ang kailangan mong malaman. Bahagyang bumukas ang mga mata ng matanda, ang presidente ng Martial Association at si Daryl Huntington, ay sinumpaang magkakapatid. Ang presidente, napaawang ang bibig ng batang disipulo sa pagkamangha. Iyon ay isang maalamat na figure. At nagkaroon siya ng malalim na pagkakaibigan kay Daryl Huntington. Maraming matataas na opisyal at dignitaryo ang hindi makakuha ng pagkakataong makaharap ang Pangulo sa kabila ng kanilang pagsisikap. Paano nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan ang pamilya Huntington sa Pangulo? Huwag maliitin si Daryl Huntington. Pinaikit ng matanda ang kanyang mga mata sa mga biyak, ang kanyang mga kamay ay inilagay sa kanyang harapan, ang lupain daw na tinitirhan ng pamilya Huntington ay the Dragon Rising Land. Bukod dito, mayroong isang top-notch master sa kanilang pamilya, ngunit siya ay gumagala sa mundo, na walang tiyak na lokasyon. Ang pamilyang Huntington, parang ordinaryo, ngunit sa katotohanan, hindi maarap, tila naramdaman ang pagkabigla sa mga mata ng kanyang alagad, ang matanda ay bahagyang ngumiti, ang liham na iyon mula kay Daryl Huntington, kahit na partikular na pinangalanan ang vice-presidente na pumunta, ang ating Martial Association ay walang paraan para tumanggi. Ang Vice President. Ang mga mata ng alagad ay napuno ng mas malaking pagkabigla. Ang Vice-Presidente ay parang kababalaghan sa mga lalaki. Bukod sa mga umiiral sa mga alamat, ang mga sekta. Ang Martial Association ay ang pinakatuktok ng martial arts. Maging ang martial arts powerhouses ay may malaking pangamba sa harap ng Martial Association. Oo, hindi banggitin ako, isang direktor lamang. Natawa ang matanda nang matapos siyang magsalita at naglabas ng dyaryo sa likuran. Tiningnan niya ito ng mabuti. Ang kotse ay napaka-steady, halos walang bumpiness. Ngunit biglang huminto ang sasakyan. Anong problema? Ang batang disipulo ay sumandal upang tumingin at nakitang may hamarang sa daan sa harapan. Vincenzo Marsh, maaari mo bang tingnan kung ano ang nangyayari? Sinulyapan ng matanda ang kanyang wristwatch, may mga 15 minuto pa bago ang takdang oras. Kung maaantala sila, hindi ito maganda. ONG Omicron, S Omicron. Okay, binuksan ni Vincenzo Marsh ang pinto ng kotse at naglakad papunta sa paligid ng roadblock. Sinusuri ang kanyang paligid. Ito ay isang kalsada sa bundok na nakakita ng madalas na trapiko. Dagdag pa, ang kalsada ay nasa mabuting kalagayan. Makinis at malapad. Hindi dapat magkaroon ng isang hadlang sa kalsada na lumilitaw ng wala saan. Mukhang bago ang roadblock. Sa likod nito, tila may nakalagay. Isang laso na itlog. Nang makita ito ng malinaw ni Vincenzo Marsh, tumakbo siya pabalik sa kotse ng mabilis hanggat kaya niya. Ngunit nang malapit na siya sa sasakyan, hindi pa sumasabog ang lasong itlog. Anong nangyayari? Nang makita ang kanyang gulat, itinulak ng matanda ang pinto ng kotse at tumayo sa kalsada sa bundok. Nakatutok ang kanyang mga mata sa kinaroroonan ng harang sa daan. Ngayon, ang matanda ay nakasuot ng itim na sanyat senador na suit at may ulo na puno ng puting buhok. Ngunit ang kanyang espiritu ay malakas. Lalo na nang makaramdam siya ng panganib, mukhang mas bata pa siya. Guro, sa likod ng harang sa kalsada, may lason na itlog. Nanginginig na itinuro ni Vincenzo Marsh ang harang sa daan. Nakita mo ba ito ng malinaw? Ang matanda ay same time na nagtanong, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ilang gravity. Ito ang tanging paraan na maaari nilang gawin. Karaniwan, kakaunti ang mga sasakyan na dumadaan dito. Ngayon,
Nasa gitna ng kalsada ang isang hadlang sa kalsada, malinaw na tina-target sila. Ngunit, ang reputasyon ng Martial Arts Association ay kakilakilabot. Sino ang hindi matatakot sa kamatayan? Maglakas loob na harangan ang sasakyan ng association. Whoosh! Rinig na rinig ang ingay ng mga pinto ng sasakyan na magkasabay na bumukas at sumasara. Mula sa likod ng matandang lalaki, 12-dosenang tao ang bumaba sa isang hilera ng mga sasakyang Land Rover. Ang mga taong ito ay pawang mga elite ng Martial Arts Association. Sila, na nakasuot ng itim na uniforme ng Martial Arts Association, ay mabilis na kumilos patungo sa pinangyarihan. Director Leopold, ano ang nangyayari? Lumapit ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may badge na nakaipit sa kanyang dibdib. Isang senior member ng Martial Arts Association, Quentin Davenport. Sa unahan, mukhang may naghahanap ng gulo sa atin. Itinuro ni Jasper Leopold ang roadblock, ang kalsadang ito ay kasalukuyang ginagamit lang namin. Ikaw, ilipat mo ang harang sa daan. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, ilang mga alagad ng Martial Arts Association sa likod ni Quentin Davenport ang humayo. May laso na bitag, mahinang sabi ni Jasper Leopold. Ano? Natigilan si Quentin Davenport, at ang mga disipulong naglalakad sa kalagitnaan ay huminto sa kanilang landas. Director Leopold, sigurado ka ba? Hindi siya makapaniwala na may maglalagay ng makamandag na bitag sa kalsada. Malinaw, pinupuntirya sila nito. Ngunit, sino ang maglalakas loob na saktan ang Martial Arts Association? Kaka-check lang ni Vincenzo Marsh. Inangat ni Jasper Leopold ang kanyang ulo, tinitingnan ang matataas na kabundukan na may lalong solemne na ekspresyon. Vincenzo Marsh, sigurado ka bang wala kang nakikitang mga bagay? Tanong ni Quentin Davenport na nakakunot ang noo. Kung hindi, maaari mong suriin ito para sa iyong sarili. Itinuro ni Vincenzo Marsh ang nakaharang sa daan, nung tumingin ako ngayon, parang. Siya ay isang disipulo ni Jasper Leopold, na may mataas na katayuan sa loob ng Martial Arts Association. Kahit nakaharap si Quentin Davenport, hindi niya kailangang maging obsequious. Kayong dalawa, pumunta at tingnan ito. Si Quentin Davenport ay medyo hindi nasisiyahan sa loob, ngunit kasama si Jasper Leopold sa tabi niya, kailangan niyang pigilan ang kanyang galit. Ang dalawang lalaki ay nag-aatubili. Ngunit hindi maaaring suwayan ang utos. Wala silang choice kundi sumulong na may kaba. Sa bawat hakbang, nagpatuloy sila ng may matinding pag-iingat, natatakot sa anumang pagkakamali. Sa wakas, lumapit ang dalawa sa harang sa daan. Maingat na sinusuri ito. Nang makita nila ang nakal-alasong bitag sa likod nito, nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugad. May isa, sigaw nila, tumalikod para tumakbo. Gayunpaman, ang makamandag na bitag ay tila walang balak na magpagana. Huwag magpanik, nagtaas ng kamay si Jasper Leopold, senyales na tumahimik ang lahat. Kung sino man ang nagkukulitan, lumabas ka at magpakita ka. 3 darts ang biglang sumulpat sa kanyang palad, na pinaputukan niya ng diretso sa ere. Klang, 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 sa tunog ng 3 suntok, isang babae ang tumalon mula sa kakahuyan sa kalagitnaan ng bundok. Tulad ng inaasahan ng isang Martial Arts Association Director, anong husay? Pinalakpakan ni Vanessa Pine ang kanyang mga kamay at masayang sinabi, sayang. Nakakaawa tungkol saan? Tumayo si Jasper Leopold habang nakapulupot ang mga kamay sa likod, malamig na nakatingin kay Vanessa Pine, the roadblock, naayos mo ba? Alam na isa akong direktor ng Martial Arts Association, nangangahas ka pa ring gumawa ng gulo. Ang Martial Arts Association, tulad ng mga malalakas sa martial world. Ang pagkakaiba lamang ay ang Martial Arts Association ay kumikilos sa liwanag ng araw, samantalang ang mga mula sa martial world ay nagkukubli sa mga anino. Ang isa ay matuwid, at ang isa ay masama. Siyempre, ang mga mula sa martial world ay maaaring hindi naman masama. Ang Martial Arts Association ay maaaring hindi kinakailangang maging matuwid. Ang mga banal ay humahatol sa pamamagitan ng gawa, hindi sa pamamagitan ng puso. Bago ka mamatay, sasabihin ko sa iyo ang ating pagkatao. Nakasuot ng lilang robe na kumikislap sa hangin, ang hangarin ng pagpatay ni Vanessa Pine ay lumundag sa isang iglap. Wala kaming awayan o awayan.
Bakit mo sinasalungat ang Martial Arts Association? Nang marinig na alam ng kabilang partido ang Martial Arts Association at nang ahas na kumilos ng ganoon. Ipinahiwatig na ang kalaban ay hindi gaanong mahalaga. Ngunit, walang kinatatakutan ang Martial Arts Association. Sa una, walang away o awayan. Mula sa kamay ni Vanessa Pine ay lumabas ang isang longsword. Isang maringal na aura na may kambal na dragon na nakapulupot sa paligid nito. Nagpapalabas ng gininto ang ningning. Ngunit, sa sandaling binalak mong bisitahin ang Huntington Mansion, ang aming awayan ay naging kasing lalim ng dagat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 865 Martial Association lumabas ang espada. Lumakas ang hangin. Ang gintong dragon ay kumikinang sa sikat ng araw. Ngunit sa dulo ng espada, nagkaroon ng hindi mahalata na araw. Nilamon ng kambal na dragon ang araw. O marahil, ito ay ang kambal na dragon na naglalaro ng isang perlas. Habang hawak ang Great Joe Lany sword, walang pakialam na tumingin si Vanessa Pine kay Jasper Leopold. Ang mga taong ito, dapat silang mamatay. Maaari ba silang maglakas loob na maglakbay ng libu-libong milya, sinusubukang patayin ang Mad Dragon? Samahan ng martial arts, walang iba kundi kalokohan. Binibini, dahil bata ka pa, gusto kong bigyan ka ng paraan para makaalis. Si Jasper Leopold, na nasa likod ang mga kamay, ay nagsalita ng buong kumpiyansa. Siya ay isang miyembro ng konseho ng Martial Arts Association, isang posisyon na may mataas na tangkad at impluwensya. Kahit sinong martial artist na makakasalubong niya ay luluhod at yuyuko bilang paggalang. At ngayon, isang babaeng nagpapakain ng gatas lang ang nagpapahayag na gusto niyang makipagduel sa kanya. Ang lakas ng Martial Arts Association ay lampas sa iyong imahinasyon. Humakbang din si Quentin Davenport, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata. Inaakala nating lahat tayo ay mag-agarang manlalaban dahil tayo ang sagradong lugar para sa mga martial artists sa buong mundo. Pagmamaliit, puno ng paghamak ang mga tao sa Martial Arts Association. Sabihin mo sa akin, bakit ka humaharang sa daan? Napatingin si Jasper Leopold sa kanyang relo, 10 minuto na lang ang natitira. Bibigyan kita ng 1 minuto para ipaliwanag ang iyong sarili. Kung nasiyahan ako sa iyong dahilan, hahayaan kitang umalis. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumawa ng mahina, pero, kailangan mong iwanan ang iyong kanang kamay. Hindi pwedeng labagin ang dignidad ng Martial Arts Association. Ang sinumang nang ahas na manggulo ay kailangang magbayad ng halaga. Isang masakit na presyo. Nakita niyang martial artist din ang kabilang partido. Isang martial artist na walang kanang kamay, walang kamay na humahawak ng espada. Ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa kabilang banda, ang gininto ang espada na iyon ay may interes kay Jasper Leopold. Ang sasabihin ko ay hindi isang paliwanag, dahan-daang itinaas ni Vanessa Pine ang Great Joe Lany sword, ang tip ay nakaturo kay Jasper Leopold, para maintindihan mo kung bakit ka mamamatay. Magsalita ka, pero, wala kang masyadong oras. Pinunasan ni Jasper Leopold ang kanyang manggas habang ang mga martial artist sa likod niya ay naghahanda para sa aksyon. Ang iyong paglalakbay sa kabisera, pagpasok sa Huntington Mansion, ay para sa pagpatay. Vanessa Pine said icily, so ito ang Martial Arts Association. Para sa akin, ito ay walang iba kundi ang aso ng pamilyang Huntington. Itikom mo ang iyong bibig. Utos ni Vincenzo Marsh, handang humakbang pasulong. Hindi mahalaga, pinigilan ni Jasper Leopold si Vincenzo Marsh, bakas sa mga mata niya ang pagkagulat, the Martial Arts Association has its reasons. Pero, paano mo malalaman na papunta na kami sa Huntington Mansion? At paano mo nalaman, pupunta tayo doon para pumatay? Mabilis ang kilos ng Martial Arts Association. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa pamilya Huntington kagabi at nagpadala ng mga tao ngayon. Walang ibang dapat makaalam, pero mukhang alam na ng dalaga. At kanina pa siya naghihintay dito. Ang tanging paliwanag ay may leak. Kung totoo yan, may traidor sa loob ng Martial Arts Association. Bilang miyembro ng konseho, tungkulin niyang i-root ang traidor. Hindi mo kailangang malaman iyon. Pero ang kailangan mong malaman, ang taong iyon, hindi mo kayang patayin. Hinawakan ni Vanessa Pine ang longsword, nakasuot ng purple na damit.
Nakaharang sa daan. Isang tao laban sa lahat. Walang magbubukas. Joke. Tumawa ng malakas si Jasper Leopold, itinuro ang Venasepine, kami, ang Martial Arts Association, ang sagradong lugar ng martial arts sa buong mundo, ay walang sino mang hindi namin maaaring patayin. Talagang hindi mo siya mapapatay. Puno ng kumpiyansa ang tono ni Venasepine. Si Mad Dragon yan, ang pinuno ng Seven Clouds Academy. Isang hari, mukhang, nang hindi gumagamit ng mga hakbang, maaaring hindi ka handang makipag-usap. Sumenya si Jasper Leopold, Vincenzo Marsh, buksan mo ang kanyang bibig. Naiintindihan. Pinaihit ni Vincenzo Marsh ang kanyang leeg, may malisyosong ngiti sa kanyang mukha habang naglalakad. Ang oras ay ang kakanyahan, mabilis na labanan, mabilis na desisyon. Nang matapos magsalita si Jasper Leopold, tumalikod siya at sumakay sa kotse. Bumalik na rin sa kani-kanilang sasakyan ang iba pang miyembro ng Martial Arts Association. Kapag nakuha na nila ang tao, maaari nilang tanungin ang mga ito sa paglilibang. Hindi nila kayang mag-antala. Sa pagmamasid sa oras, 8 minuto na lang ang natitira bago ang pulong kay Daryl Huntington. Si Vincenzo Marsh lamang, ay sapat na upang mahawakan ito. Kailangan lang nilang sumakay sa kotse, at hintayin na mahuli siya ni Vincenzo Marsh. Pagkatapos, maaari silang umalis. Miss, lilipat na ako. Si Vincenzo Marsh ay nagtaas ng manggas, puno ng kumpiyansa. Martial Arts Association, isa sa nangungunang 10 estudyante, Vincenzo Marsh. Pagkatapos magsalita, binago niya ang dating tamad niyang ugali. Siya burst forward sa lakas. Isang katawan na puno ng pagpatay na layunin. Whoosh! Ang kanang kamay ni Vincenzo Marsh ay lumipad sa ere. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay parang talon ng agila. Kung mahuli, masisira ang mga buto at litid. Swoosh! Pinalaya si Venasepine. Direktang pinabalik si Vincenzo Marsh ng ilang hakbang. Pagkatapos, naglaslas siya gamit ang kanyang espada. Thud! Si Vincenzo Marsh ay sumuray-suray na umiwas, ngunit, naputol ang braso. Ang sakit ay umabot sa kanya na parang tubig. Hinawakan ni Vincenzo Marsh ang dumudugong tuod, gulat sa kanyang mga mata. Isa siya sa mga nangungunang bagong talento ng Martial Arts Association. Pambihirang kakayahan. At ngayon, napaatras siya ng isang galaw lang. Mga walang kwentang kasanayan, at maglakas loob kang ipagmalaki ang mga ito sa harap ko. Si Venasepine ay lumukso, ang kanyang espada ay sumasayaw sa kanyang kamay. Hindi, napasigaw si Vincenzo Marsh sa kawalan ng pag-asa. Sa kanyang mga mata, ang huling imahe ay ang nagtatagal na anino ng Great Joe Lanier Sword. Thud! Isang kislap ng ginto, at umuungal ang kambal na dragon. Vincenzo Marsh, tumama ang ulo niya sa lupa. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sa Fabian Road, naghari ang katahimikan. Susunod. Malamig na sabi ni Venasepine. Tumulo, tumulo. Damaloy ang dugo sa kambal na dragon, hanggang sa dulo ng espada. Pagkatapos, nahulog ito sa lupa. Whoosh! Vincenzo Marsh. Itinulak ni Jasper Leopold ang pinto ng kotse, medyo natulala. Bagamat bata pa si Vincenzo Marsh, nagkaroon siya ng malakas na presensya sa loob ng Martial Arts Association. Nasa bingit pa nga siya ng pagiging bagong hari. Kahit na ang ilan sa mga matatandang miyembro ay hindi makasigurado ng tagumpay laban kay Vincenzo Marsh. Pero ngayon, ang kanyang sariling alagad ay nakahigang pugot. Hanggang sa mamatay, hindi nakapikit ang kanyang mga mata. Maglakas loob kang pumatay ng miyembro ng Martial Arts Association, tuloy-tuloy na umakyat ang aura ni Jasper Leopold. Iyon ang kanyang minamahal na alagad. Ang hinaharap na bituin ng Martial Arts Association. Ang pumatay ay pumatay, ano? Sunod-sunod na hakbang ang Venasepine, longsword sa kamay. Quentin Davenport, patayin mo siya. Iyon ang unang pagkakataong tunay na tumingin si Jasper Leopold sa babaeng nasa harap niya. Kasabay nito, nakaramdam siya ng kirot sa sarili. Kung hindi dahil sa kanyang sariling kasiyahan at kawalang ingat, hindi magkakaroon si Vincenzo Marsh. N-O-N-O, si Omicron. Huminga siya ng malalim at kinuyam ng mahigpit ang mga kamao. Senior na miyembro ng Martial Arts Association, Quentin Davenport. Pagkasabi noon, hinubad ni Quentin Davenport ang kanyang itim na Amerikana.
Inilalantad ang kanyang matipunong kalamnan. Gusto ko ang iyong espada, kukunin ko ito, sabi niya, pagkatapos ay ngiting-ngiti, sinisingil niya. Bilis. Ito ay naging mas mabilis at mas mabilis. Tumalon. 5 metro mula sa Venacepine, lumundag sa hangin si Quentin Davenport. Tapos, bumagsak siya ng malakas. Sa ilang mga punto, isang kalasag ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang kalasag ay itim at sobrang solid. Kung tatamaan ito, malamang na ang isa ay madudurog sa laman. Whoosh! Tumalon si Venacepine, pinipilit ang pag-atake sa halip na umatras. Ang kanyang longsword ay napunit sa hangin, nagbuga ng isang matalim, nakakatusok na hiyawan. Klang! Nagbanggaan ang espada at kalasag. Klang! Isa pang strike. Thud! Bumagsak si Quentin Davenport sa lupa. Gumawa siya ng malalim na hukay sa kalsada. Sa harap niya, hinawakan ni Venacepine ang kanyang espada na may malamig na tingin. Pew! Makalipas ang ilang segundo, nagluwa si Quentin Davenport ng isang subo ng dugo. At sa ilalim niya, nabasag ang kalasag. Naging alikabok ito. Ibibigay ko sa iyo ang iyong daanan. Tumayo si Venacepine sa ibabaw niya at, na may 2 kamay sa kanyang espada, marahang idiniin. Hindi. Napakapit si Quentin Davenport sa talam, bakas sa kanyang mga mata ang takot. Sama ng loob at galit, masyadong. Ang kanyang kalasag ay hindi kapani-paniwalang matigas. Kahit na ang mga kupido ay hindi makatusok dito. Pero ngayon, ito ay nasira. His, ang longsword ay dumausdas pababa. Puno ng dugo ang mga kamay ni Quentin Davenport, ngunit, hindi niya napigilan ang pagbaba ng longsword. Kawalan ng pag-asa. Takot, tumigil ka, tumalon. Isang malakas na aura ang lumabas. Mariing ipinalakpak ni Jasper Leopold ang kanyang mga kamay pasulong. Pero, nanatiling tahimik si Venacepine. Para bang hindi niya nakikita, idiniin niya ng mariin ang espada. Isang kapwa pagkamatay. Kung tumama ang palad ni Jasper Leopold, tiyak na mamamatay si Venacepine. Whoosh! Ngunit sa sandaling iyon, isang anino ang bumaba mula sa langit. Pagkatapos ng sagupaan kay Jasper Leopold, marahan itong bumagsak sa lupa. Templeton Lena sa iyong serbisyo, sabi niya. Ang lalaki ay nakadamit tulad ng isang sinaunang iskolar, may hawak na libro, ang kanyang mukha ay todong ngiti. Puff! Sa likod niya, tinusok pababa ang espada ni Venacepine. Ang mga iyak ay biglang tumigil. P.S. Pagkatapos basahin ang mga komento, pansamantalang mag-update ako 2 beses sa isang araw. Ngayong hapon magsusulat ako ng 4 pang kabanata, malamang nagagana hanggang maagang oras. Welcome sa aking die-hard fan na free and happy, para bantayan ako. Around 1 or 2 AM, magpo-post ulit ako ng 4 na chapters. Nakakapagod maglakbay at mag-adjust sa bagong kapaligiran. At kaya medyo nawala ako sa aking laro at kailangan kong mag-adjust. Bukod pa rito, sa Qingming Festival, ibinibigay ko ang aking malalim na paggalang sa mga mandirigma na lumalaban sa frontline. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 866 ang kamatayan ng direktor 3 minuto lamang. 2 miyembro ng Martial Arts Association, patay sa Fabian Road. Ang isa ay sumisikat na bituin, ang isa ay isang haligi ng lakas. At ngayon, nakatayo si Jasper Leopold sa gitna ng Fabian Road. Ang kanyang katawan ay naglalabas ng mamamatay tao na aura. Kahit sino ka pa, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, dapat kang mamatay dito ngayon, upang samahan sila sa kamatayan. Tapos magsalita, parang kidlat ang buong pagkatao ni Jasper. Isang hakbang, humarap siya sa kanilang dalawa. Whoosh! Ang kanyang mga kamao, dala ang tunog ng hangin, ay malakas na hamampas. 4 na kamao ang nagbanggaan. Napaatras ng 3 hakbang sina Venacepine at Templeton Lena. Ngunit humakbang pasulong si Jasper Leopold. Patuloy ang paghampas ng kanyang mga kamao. Whoosh! Isa pang sagupaan. Magandang kasanayan. Itinulak ni Templeton Lena ang libro sa kanyang mga kamay sa kanyang baywang, at nang hindi na hinintay na kumilos si Jasper, nagkusa siyang mag-charge. Whoosh! 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 Ilang segundo lang, 12-12 ng suntok ang palitan ng dalawa. Pagkatapos, umatras si Templeton Lena ng 3 hakbang.
Bahagyang umalog ang kanyang figure. Napakalakas. Ang kakayahan ng kalaban ay medyo lampas sa inaasahan ni Templeton Lena. Isa siya sa 8 direktor ng Martial Arts Association, natural, mayroon siyang ilang kasanayan. Sabi ni Venasapine habang dahan-dahan niyang itinaas ang Great Joe Lani sword sa kanyang kamay, kung hindi sana ipinahiram sa akin ng Mad Dragon ang espadang ito. Sa espada, mga mata ng dragon na pula sa dugo, kumikislap sa liwanag. Baliw na dragon. Sa pagbanggit ng pangalang ito, bumilis ang tibok ng puso ni Jasper. Ang Martial Arts Association ay isang legal na umiiral na organisasyon. Mayroon silang sariling pinagkukunan ng kita at hindi na kailangang makisali sa pagpatay at pandarambong. Ngunit sa asensya, pareho sila ng malalakas na mandirigma ng martial world. Natural na narinig niya ang kilalang Mad Dragon. Iyon ang hindi mapag-aalinlangan ng hari ng martial world. Pero, 4 na taon na ang nakalilipas, hindi pa ba namatay si Mad Dragon? Anong pinag-uusapan nyo? Ang kanyang galit na kanina pa kumukulo ay medyo lumamig na. Ang pangalang Mad Dragon, tulad ng isang balde ng malamig na tubig, ay ibinuhos sa kanyang ulo. Director Leopold, siguradong alam mo kung sino ang balak patayin ng association sa misyong ito. Inilabas ni Templeton Lena ang libro mula sa kanyang baywang, walang pag-aalinlangan na binuklat ito. Narito ako upang alisin ang isang banta sa mga tao. Ikinaway ni Jasper Leopold ang kanyang kamay, at agad na sumugod ang mga miyembro ng association. Nakapalibot sa kanilang dalawa. Kung sino ito, hindi ko masabi. Nakasaad sa liham na ang papatayin ay isang binata. May mabigat na kakayahan, pinangalan ng Julius Reed. Inabot ni Jasper Leopold ang kanyang kamay, at isang alagad ng martial artist ang agad na nag-abot sa kanya ng mahabang kutsilyo. Ang mahabang kutsilyo ay may 4 na bakal na singsing sa ibabaw nito, na gumagawa ng tunog ng kalampag. Sa nakalipas na 50 taon, marahang hinaplos ni Jasper Leopold ang mahabang kutsilyo, hindi mabibilang ang mga espiritu ng hindi mabilang na patay sa ilalim ng kutsilyong ito. Ang kutsilyong ito, nakilala rin bilang Soul Chaser. Isang mahalagang talam na pinaggastos ni Jasper Leopold ng napakaraming halaga, na ginawa gamit ang mga materyales mula sa isang meteorite mula sa kabila ng langit. Maaari itong maghiwa sa bakal na parang putik. Hindi makapaniwalang matalas. Para patayin ang 2 sa mga pangunahing miyembro ng association, hindi ka ordinaryong tao. Si Jasper Leopold, na may hawak na kutsilyo, ay malamig na tumingin sa 2 tao, magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Madali lang ang pagpatay. Ang patayin ng 2 nauna sa kanya ay walang pagsisikap. Ngunit ang kanyang mga alagad ay hindi dapat mamatay ng walang kabuluhan. Determinado si Jasper Leopold na i-root out ang taong nasa likod ng mga eksena at ganap na maghiganti. Upang ipaghiganti ang kanyang mga alagad at ibalik ang karangalan ng samahan. Kasabay nito, upang magsilbing babala sa lahat ng mga bayani dyan. Sino mang sumasalungat sa samahan ay nililigawan ng kamatayan. Bago ka mamatay, ipapaalam ko sa iyo ang iyong pagkamatay. Sabi ni Venasapine sabay tawa ng mahina. Malakas si Jasper Leopold, ngunit hindi mas malakas kaysa sa Great Joe Lani sword sa kanyang kamay. Ito ay, pagkatapos ng lahat, ang sandata ng Mad Dragon. Mukhang wala kang intensyon na magsisi kahit sa harap ng kamatayan. Whoosh! Tumalon si Jasper Leopold, ang kanyang mahabang kutsilyo na may nagriring na bakal na mga singsing ay humahampas sa hangin. Klang! Nagbanggaan ang mga bakal na singsing, na naglalabas ng nakamamatay na tunog. Sa iyo, nang makita ni Templeton Lena ang mahabang kutsilyo na bumababa, nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang. Aalis sa malawak na kalsada papuntang Venasapine at Jasper Leopold. Klang! Pinili ni Venasapine na huwag makipag-usap ng direkta. Tumalon siya paatras, unti-unting umiiwas sa atake ni Jasper. Ngunit ang lupa, ay pinutol ng kalahating metro ang lalim na may malaking bunganga. Ang alikabok ay hinalo, na may buhangin at mga bato na lumilipad. Ilang kasanayan, naningkit ang mata, sumigaw si Jasper ng malakas. Slash! Whoosh! Nagpaputok siya na parang cobra, napakabilis ng kidlat. Ang longsword ay pamunit sa kalangitan at muling nalazlaz. Mabilis. Ang talon ay kasing bilis ng kidlat.
Nag-iwan lamang ng after image sa ere, dumating ito sa harap ng Vanessa-Pine. Isang hiwa at tiyak na wala itong iiwan. Phew! Tumayo si Vanessa-Pine, tila naririnig ang hangin. Klang! On Omicron. Nang malapit nang maabot ng bakal na saber ang tuktok ng kanyang ulo. Ang mahabang espada ni Vanessa-Pine ay tumusok sa hangin. Direktang nabangga ang sable. Nakangiti ang bibig ni Jasper Leopold. Maaari ba itong tumagal? Ang sarili niyang Soul Chaser ay kayang pumutol sa bakal na parang putik. Hindi mapigilan. Masasabi ng isa na isa itong divine weapon. Tila nakita na niya ang Longsword na dumudurog sa gintong espada, na hinahati sa kalahati ang Vanessa-Pine. Nagbanggaan ang mga espada. Nag-spark ng isang flash ng apoy. Ang susunod na sandali, nawala ang ngiti ni Jasper Leopold sa kanyang mukha. Klang! Ang kalahati ng Soul Chaser ay nahulog sa lupa. Habang ang Longsword ni Vanessa-Pine ay ganap na hindi nasaktan. Hindi. Nakatayo doon si Jasper Leopold, tulala. Hindi makapaniwala, tinitigan niya ang basag na sable sa kanyang mga kamay. Ang pahinga ay malinis at pantay. Wala ni isang marka ng pagkasira. Sa mga hindi nakakaalam ng katotohanan, maaaring lumitaw na parang ang saber ay orihinal na ganoon. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Jasper Leopold habang tinuturo ang Vanessa-Pine. Bakit? Dahil, bahagyang ngumiti si Vanessa-Pine, puno ng pang-aalipusta at pangungutya ang kanyang mukha. Kung tutuusin, ito ang Great Joe Dynastic Knightsword. Sa harap ng Great Joe Dynastic Knightsword, walang ibang sandata ang nang-ahas na tawagin ang sarili nitong divine weapon. Dakilang Joe Dynastic Knightsword. Naramdaman ni Jasper Leopold na parang pamilyar ito. Ngunit hindi niya ito maalala sa sandaling iyon. Direktor, may mahinang tumawag, wala na tayong maraming oras. Wala pang 3 minuto bago ang takdang oras kasama si Daryl Huntington. Ngunit sa ngayon, walang pakialam si Jasper Leopold sa mga ganoong bagay. Nasira ang kanyang Soul Chaser. Ang kanyang banal na armas ay ganap na nawasak. Tumanggi akong maniwala na mas malakas ka kaysa sa akin. Si Jasper Leopold ay isang permanenteng direktor ng Martial Arts Association, na napakahusay. Bagamat nadudurog ang kanyang puso sa mga sandaling ito, mabilis siyang kumalma. Kahit na may divine weapon ang kalaban, tulong lang iyon. Ang tunay na kadahilanan ng tagumpay ay ang tao. Ang martial arts ni Jasper Leopold ay hindi dapat katakutin ng iba. Habang nagsasalita siya, isang aura ang bumungad sa kanya. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay naging mga kamao, at siya ay tumakbo pasulong sa bilis ng isang baliw na sugod. Swoosh! Isang tunog ng nakatagong pagbukas ng kahon ng sandata. Huminto ang paggalaw ni Jasper Leopold, huminto sa kanyang mga track. Klang! Bumagsak ang bala ng bala sa lupa, na nagbuga ng malutong na tunog. Bilang isang direktor ng Martial Arts Association, hindi ka dapat gumawa ng ganoong pangunahing pagkakamali. Ang aklat ni Templeton Lena ay nagsiwalat ng isang butas dito. Sa likod ng butas ay ang madilim na bibig ng nakatagong kahon ng sandata. Ang pagiging mulat sa panganib sa lahat ng oras ay isang bagay na dapat makamit ng isang kwalipikadong martial artist, aniya. Nang matapos ay marahan niyang ibinuga ang usok mula sa nakatagong kahon ng sandata. Ikaw, napahawak si Jasper Leopold sa kanyang dibdib, walang tigil na nanginginig ang kanyang katawan. Damaloy ang dugo sa mga siwang sa pagitan ng kanyang mga daliri. Bumubulusok, direktor. Agad siyang pinalibutan ng mga miyembro ng Martial Arts Association. May naglabas ng first aid kit, handang bihisan ang kanyang sugat. Walang silbi. Pinigilan ni Jasper Leopold ang mga miyembro ng Martial Arts Association na nagtangkang pigilan ang kanyang pagdurugo, mapatla ang kanyang kutis. Nagsimula na ring hamina ang kanyang paghinga. Bago ako mamatay, maaari mo bang ipaalam sa akin kung sino ang gumawa ng kanilang paglipat? Mahusay siya sa martial arts, ngunit dahil nasira si Soul Chaser, nabalisa siya ng husto. Tinusok ng dart ang kanyang puso. Ang kamatayan ay tiyak. Naramdaman ni Jasper Leopold na unti-unting hamina ang kanyang lakas. Sa malabo niyang paningin, dahan-daang nagtaas ng kamay ang lalaki at babae sa kanyang harapan. Isang dosenang Golden Dragon Sun Devo uring banner ang biglang nagladlad sa gilid ng bundok. Si Jasper Leopold ay umubo ng dugo,
namamatay habang nakadilat ang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 867 ang huling hapunan, Markang Paywa. Sa Huntington Mansion. Ang simoy ng tagsibol ay malakas na umihip. Ang mga watawat ng Vermilion Bird ay maingay. Mula sa malayo, ito ay parang mga hanay ng apoy, na nagninangas. Tumakbo si Julius Reed sa red carpet, naglalakad ng maluwag patungo sa Peking Star Pavilion. Panay ang mga hakbang niya. Walang pakialam ang ekspresyon niya. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang carpet ay naglalarawan ng isang kahanga-hangang tanawin. Isang napakagandang eksena. Nagtataka ako kung bakit siya nagtitiwala sa sarili. Pinagmasdan ni Nicodem Lee ang umaatres na figure ni Julius Reed, puno ng puot ang kanyang mga mata, isang bagay ang hindi pagbibigay ng mukha sa aking Lee family. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi rin siya naglakas loob na magbigay ng mukha sa iyong pamilyang Huntington. Nang marinig na si Julius Reed ay imbitado sa kanilang tahanan ni Daryl Huntington, agad na tumayo si Nicodem Lee at lumapit. Ito ay tiyak na isang piging na puno ng bitag. Isang engranding scheme. Nang kumilos si Daryl Huntington, hindi ba ito palaging isang engranding kilos? Ang aking pamilyang Huntington ay isang ordinaryong pamilya lamang, sabi ni Daryl Huntington na may mahinang ngiti. Ngunit kung may tumapak sa ulo ng pamilyang Huntington, wala akong magagawa kundi pansinin ito. Pagkasabi noon, hindi alintana kung payag si Nicodem Lee, inilahad niya ang kanyang kamay at sinabing, "Pakiusap." Pakiusap. Hindi naman tumanggi si Nicodem Lee at direktang sumunod sa likod ni Julius Reed. Alam ng buong kabisera na ang kanyang anak ay namatay sa kamay ni Julius Reed. Malinis siyang namatay, nang hindi nag-iiwan ng anumang ebidensya. Ngayon, dumalaw si Nicodem Lee na may ngiti sa labi. Ito lamang ang nagpatunay na ang piging na ito ay hindi simpleng gawain. Ama, nais ni Zahir Huntington na sumulong. Lumapit si Waylon Huntington at bumulong, hindi ko siya mapipigilan. Pagkatapos, hayaan mo siyang dumating. Isang ngiti ang nabuo sa labi ni Daryl Huntington, 3 years. Pagkatapos ng 3 taon na paghiga, dapat talagang magpakita ang apo ko sa mundo. Ako na ang gagawa ng arrangement. Tumanggaw si Waylon Huntington, saka tumalikod at umalis. Ang pulang carpet, ang mga bandila ng Vermilion Bird. Dose-dosenang mayayamang mga ngalakal ang naglakad ng nakataas ang kanilang mga ulo patungo sa Peking Star Pavilion. At doon, nakaupo na si Julius Reed. Nakaharap sa timog mula sa hilaga. Isang gintong dragon sa itaas ng kanyang ulo. Mangyaring tumayo. Lumapit si Vance Huntington kay Julius Reed at mariing sinabi, "Itong upuan ay nakalaan para sa aking ama. Bawal umupo ang iba dito." Sa buong paligid, umuungal ang mabangis na hangin. Ang mga gintong dragon ay nakapulupot sa mga haligi, na nakasisilaw sa maliwanag na araw ng tagsibol. Mariing umupo si Julius Reed sa pwesto niya. Nang walang banibitawan na salita. Ang mga bisita, nakapasok na sa Peking Star Pavilion. Ngunit, ni isa ay walang nang-ahas na maupo. Kasi, ang tunay na master ng Peking Star Pavilion ay hindi pa dumarating. Dose-dosenang tao ang pumila sa dalawang hanay, lumingon, at tumingin sa kalsada na puno ng mga bandila ng Vermilion Bird. May makakita Euro, si Daryl Huntington na naglalakad na nakataas ang ulo, nag-iisa. Sa ilang metrong lapad na pulang carpet, lumakad ang matandang lalaki na may matibay na hakbang at punong-puno ng presensya. Sa bawat hakbang, siya ay nagpapakita ng kumpiyansa. Humakbang na parang hangin, tinapakan niya ang mga ilog at bundok. Mga binibini at mga ginoo, mangyaring umupo sa inyong mga upuan. Pumasok si Daryl Huntington sa Peking Star Pavilion at casual na ngumiti, "Hindi ako naninindigan sa seremonya, kaya hindi mo na kailangang maging formal." Kaagad pagkatapos, bumagsak ang kanyang tingin kay Julius Reed. Sarili niyang upuan iyon, nakaupo sa hilaga na nakaharap sa timog. Pero ngayon, ang may-ari ng upuan ay hindi inaasahang naging si Julius Reed. "Sinabi kong tumayo ka." Umungol muli si Vance Huntington. Nagbibigay ng mukha, at hindi ito kinuha. Sa sandaling dumating ang isang lalaki sa pamilyang Huntington. Hindi siya dapat umasa na aalis siya. Sa harap ng lahat, ito ay isang magandang pagkakataon para turuan ng leksyon si Julius Reed. Malakas ang hangin sa tagsibol,
At ang kanang kamay ni Vance Huntington, na naputol ang isang daliri, ay medyo tumitibok na. Bakit ako tatayo? Nilinga ni Julius Reed ang kanyang ulo na may mapanuksong ngiti, na nakatingin kay Vance Huntington, bigyan mo ako ng dahilan na makapagkukumbinsi sa akin. Kung hindi, ano? Puno ng panunuya ang mga mata ni Vance Huntington. Ito ang pamilya ng Huntington. Ang kanyang tahanan. Markang Paywa. Sa labas ng Peking Star Pavilion, 12 ng mga bodyguard ng pamilya Huntington ang handa para sa labanan. Mahigpit na sarado ang gate ng mansion. Ang Peking Star Pavilion na ito ay parang web mula sa langit at lupa. Euro, gaano man kalawak ang iyong divine skills, ang pagtakas ay halos imposible. Kung ang iyong dahilan ay hindi makapagbigay sa akin, pagkatapos ay mauunawaan mo sa lalong madaling panahon, casual na sabi ni Julius Reed, na nilalaro ang isang tasa ng tsaa sa mesa. Mula sa di kalayuan ay may bahagyang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ni Nick Odomley. Ang lakas ng loob na magbitaw ng mga ganitong pananakot sa Huntington Mansion laban sa pamilyang Huntington. Walang makikitang pangalawang tao sa buong kabiserang lungsod na maglalakas loob na gawin ito. Sa labas ng pinto, nagbabantay ang mga tao. Kahit na gusto ni Beckett Carmichael na ulitin ang kanyang kahangahangang gawa ng pag-bulldoze sa gate tulad ng huling pagkakataon, walang pagkakataon na mangyari iyon. Malamang na bago pa man makalapit ang isang bulldozer sa pamilya Huntington, ang sasakyan at ang driver nito ay mahuhuli na. Sa loob ng courtyard, ginawa ng mga bodyguard na hindi maarak ang Peking Star Pavilion. Si Julius Reed ay naglalaro ng apoy. Wala akong dahilan. Mariing sinabi ni Vance Huntington, ang katotohanan na ako si Vance Huntington ay sapat na dahilan para tumayo ka ngayon. Noong nakaraan, kailangan niyang manood, walang magawa, habang ang mga kamay ng kanyang anak ay ipinako sa mesa gamit ang isang bakal na tinidor. Walang kapangyarihang gumawa ng kahit ano. Pagkatapos nito, itinapon si Zahir Huntington mula sa gusali. Hindi pa rin niya mapigilan. Pati ang sariling daliri ay nabali. Siya ay may kapansanan, at naging katatawanan ng kabiserang lungsod. Dahil ikaw si Vance Huntington. Tanong ni Julius Reed na may mahinang ngiti, kahit na maupo si Daryl Huntington kahit saan, nananatili siyang Daryl Huntington. Ibig sabihin, Tay, lang ang itatawag ko sa'yo dahil dito lang ako nakaupo. Ikaw, dumilim ang mukha ni Vance Huntington habang galit na tumatawa, that's the rule. Sa aking pamilyang Huntington, kailangan mong sundin ang mga patakaran. Ganun ba? Humalaklak si Julius Reed, iyan ay isang medyo paylay na dahilan. Ang mga patakaran ay ginawa ng mga tao. Ngayon, magtatakda ako ng bagong panuntunan para sa iyong pamilyang Huntington. Anong mapagmataas na pag-angkin? Pinaikit ni Vance Huntington ang kanyang mga mata, na nagningning ng nakamamatay na aura. May kakayahan ka bang gawin iyon? Natural, sabi ni Julius Reed habang inilapag ang kanyang tasa at inaayos ang kanyang damit. Narinig ko na ang Huntington family ay puno ng talento. Ngayon, uupo ako dito at mararanasan ito mismo. Kung may makapipilit sa akin na tumayo, natural na aalis ako at hihingi ng tawad, dagdag pa niya, na iniangat ang ulo para tingnan si Vance Huntington. Bakit hindi namin simulan sa iyo? Ako ay isang lalaki ng pamilyang Huntington. Bakit ko ibababa ang sarili ko para makipagkompetensya sa iyo ng personal? Bahagyang namula ang mukha ni Vance Huntington. Alam niyang hindi siya kalaban kay Julius Reed at halatang hindi siya mahuhulog dito. Noong araw na iyon, naging matapang lang si Julius Reed dahil may humawak ng isang kahon ng mga nakatagong armas sa kanyang pagtatapon. Ngunit, ngayon, ito ang Huntington Mansion. Ang kalaban ay nag-iisa, samantalang siya ay may hukbo sa kanyang likuran. Whoosh! Biglang kumilos si Julius Reed, inagaw ang jade pendant sa dibdib ni Vance Huntington. Marahan niya itong pinisil sa kamay. Naging alikabok ito. Ibalik mo. Kusang inabot ni Vance Huntington para kunin ito. Whoosh! Ang susunod na sandali, sinipal ni Julius Reed gamit ang kaliwang paa niya. Si Vance Huntington ay ipinadala sa paglipad pabalik. Hinampis niya ang kolom ng Golden Dragon. Kapuri-puri ang tapang mo. Hindi ko ini-expect na si Vance Huntington pala ang unang bumangga sa akin. Bulalas ni Julius Reed, na nag-thumbs up, ang pamilyang Huntington ay walang duwag.
Si Vance Huntington ay pumulupot sa lupa sa matinding paghihirap, ang kanyang mukha ay nabaluktot. Nagpakawala siya ng mahina at halos hindi marinig na daing sa sakit. Sakit. Isang masakit at masakit na sakit. Nabali ang dalawa niyang tadyang. May dumating. Isang boses ang sumigaw, may inatake lang ang batang iyon. Maliwanag, si Young Master Huntington ang gumawa ng unang hakbang, nagkibit-balikat si Julius Reed, na nagkukunwaring inosente, Mr. Huntington, inimbitahan mo ba ako dito para lang maghanap ng gulo? Hapunan, sabi ni Daryl Huntington na may bahagyang ngiti, syempre, naimbitahan kang kumain. Ngunit ano ang kakainin ko kung hindi ka maghain ng anumang pagkain? Tila walang kamalay-malay si Julius Reed sa panganib, at itinuro ang mesa, maaari mo munang ihain ang ilang pinggan sa bakanteng mesang ito. Ihain ang mga pinggan. Sumenya si Daryl Huntington, at sa likod niya, agad na binuhat ng mga bodyguard si Vance Huntington palayo. Maaaring ito na ang iyong huling pagkain, sabi niya, na nakaupo sa tapat ni Julius Reed na may kalmadong ngiti. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 868 Pag-aayos ng mga account Peking Star Pavilion. Umikot ang nakamamatay na aura. Ang orihinal na tahimik na kapaligiran ay nawala sa isang iglap ng si Vance Huntington ay nasugatan. Ang pumalit dito ay ang katahimikan bago ang isang bagyo. Sunod-sunod na umupo ang mga mangangalakal, hindi umimik. Ngunit ang kanilang mga mata ay parang kutsilyo, matamang nakatitig kay Julius Reed. Maraming tao ang hindi nakaintindi. Kailangan ba talaga para kay Daryl Huntington na gumawa ng ganoong kaguluhan sa isang simpleng kabataan? Sa kabisera, ang pamilya Huntington ay may malaking prestihiyo. Napakalaki ng kanilang impluwensya. Para sa gayong mayamang sambahayan, maraming paraan upang makitungo sa isang binata. Kahit na gusto ng pamilya Huntington na iligtas ang mukha at ipahiya siya ng hayagan. Hindi katumbas ng halaga ang napakalaking pagpapakilos ng mga mapagkukunan. Landscape painting, Vermilion Bird Flag, Peking Star Pavilion. Napakaganda ng red carpet na inilatag sa looban. Napakalaki sa presensya. Sa paglalakad dito, halos hindi mapigilan ng isa ang kumukulo ng dugo. Ang mga bandila ng Vermilion Bird, tulad ng umaatungal na apoy, ay nagpasiklab ng pananabik sa puso ng mga tao. At ang Peking Star Pavilion. Ang mga gintong dragon ay nakapulupot sa paligid nito, ang hitsura ay marilag. Kung ang lahat ng kadakilaan na ito ay para lamang sa paghihiganti, ito ay talagang labis na marangya. Ngunit ganyan palagi si Daryl Huntington. Kung hindi siya kumilos, nanatili siyang tahimik. Ngunit kapag gumawa siya ng isang hakbang, ito ay palaging engrandi. Balita ko, ang iyong mga kasanayan ay pambihira. Sabi ni Daryl Huntington na may malabong ngiti. Kinuha niya ang tasa ng tsaa sa mesa, at agad na may nagsalin ng tsaa sa likod niya. Possible. Ipinatong ni Julius Reed ang kanyang mga kamay sa mesa, tinitingnan si Daryl Huntington, kung ang lahat ng mga kalaban ay kasing mahina ng iyong anak, kung gayon maaari nga akong ituring na isang master. Napabuntong hininga ang mga bisita sa mesa. Pagkatapos siyang bugbugin, kinukutya pa rin. Hindi ba dapat makontento na siya at umalis habang nauuna siya? How dare he be so insensible within the Huntington family's premises? Malinaw na hindi niya alam kung buhay pa ba siya o patay na. Sa katunayan, medyo namumula ang mukha ni Daryl Huntington, ngunit mabilis siyang nakabawi. On Zero, si Omicron. Sir, narinig mo na ba ang Martial Arts Association? Tanong niya. Habang nagsasalita si Daryl Huntington, ang mga katulong ay nagdala na ng ilang pinggan sa mesa. Sa labas, ang malakas na hangin ay hamampas, na nagdadala ng isang unos ng buhangin. Ngunit sa loob ng Peking Star Pavilion, walang kahit katiting na simoy ng hangin. Tumayo si Julius Reed. Ang kanyang kamay, bahagyang nakahawak. Ito pala ay salamin. Sa pagitan ng mga halijing pinagdugtong ng apat na gintong dragon, may salamin. Napakalinaw. Sa isang sulyap, hindi man lang masabi na ito ay salamin. Parang hangin lang. Ang bapor ay advanced, ang presyo ay tiyak na hindi mura. Menor de edad lang. Walang pakialam na sinabi ni Daryl Huntington, Sir, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ang Martial Arts Association. Lumingon si Julius Reed, nakatingin kay Daryl Huntington,
Alam mo o hindi alam, ano ang pagkakaiba nito? Ang Martial Arts Association. Ang sagradong lupain ng martial arts sa mundo. Ang lugar na pinakaaasam ng mga tao mula sa sekular na mundo. Pinagsasama-sama nito ang pinakamalakas na martial artist sa mundo at ang pinakaprestihiyosong lugar para ma-access ng mga karaniwang tao ang martial arts. Para sa mga lugar tulad ng Medicine King Valley at iba pang mga sekta, ang mga ito ay hindi maabot ng mga ordinaryong tao. Ang ilan ay hindi pa nakarinig tungkol sa kanila. Ngunit ang Martial Arts Association ay halos kilala sa lahat. Ngayon, nag-imbita ako ng bisita. Dinampot ni Daryl Huntington ang kanyang chopstick, tumingin sa paligid, lahat, mag-usap tayo habang kumakain tayo. Pagkatapos niyang magsalita, ang ibang mga bisita ay naglakas loob na ilipat ang kanilang mga chopstick. Pero parang wax ang lasa. Ang Martial Arts Association. Yung Huntington family, may connection talaga sila sa Martial Arts Association. Ako rin, bisita mo. Umupo ulit si Julius Reed, kinuha ang kanyang chopsticks, at nagsimulang kumain. Marami sa mga sangkap na inihain ay sadyang hindi magagamit sa pamilihan. Ang sarap, sobrang sarap. Mr. Reed, paano mo mahahanap ang piging ng pamilya Huntington? Nakangiting tanong ni Daryl Huntington. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang wine glass. Salamat sa inyong lahat sa pagpaparangal sa aking hamak na tahanan. Mr. Masyadong mabait si Huntington. Itinaas ng lahat ang kanilang mga wine glass, bahagyang itinaas ang mga gilid pababa. Nagpapasalamat kami sa iyo. Markang paywa. Klang. Ang tasa ni Julius Reed ay bumangga kay Daryl Huntington, ang ilalim ng kanyang tasa ay tumama sa gilid ng isa pa. Tumalsik ang alak sa baso ng isa't isa. At pagkatapos, inubos ni Julius Reed ang kanyang inumin sa isang lagok. Iniwan ang isang masungit na mukha na si Daryl Huntington. Ang mga bisita ay hinawakan ang kanilang mga tasa na nasuspine sa hangin, labis na napahiya. Uminom ka. Si Daryl Huntington ay tumawa ng awkward, binawi ang kanyang baso. Obsessive siya sa kalinisan. Ang tasa ng alak na ito ay maaari lamang itapon. Whoosh! Casual niya itong itinapon. Mr. Huntington, ano ang ibig sabihin nito? Naguguluhan na tanong ni Julius Reed. Gawi, sumagot si Daryl Huntington na may mahinang ngiti, ang ugali ko. Oh, tumanggo si Julius Reed, kumuha ng bote ng alak, at lumapit sa kanya na may hawak na tasa. Sabi nila, kapag nasa Roma, gawin mo ang ginagawa ng mga Romano. Hindi ko alam ang kaugaliang ito noon. Pagkasabi nito, nilagyan niya ng laman ang kanyang baso. Pagkatapos, ibinuhos niya ito sa harap mismo ni Daryl Huntington. Ang unang tasa, ang pangalawang tasa, ang ikatlong tasa. 3 tasa sa isang hilera. Basang-basa ang carpet sa harap ni Daryl Huntington. Kapag nasa Roma, gawin ang ginagawa ng mga Romano. Nang matapos ay tumalikod si Julius Reed at umupo sa kanyang upuan. Isang ritual para parangalan ang patay. Julius Reed, masyado kang mapangahas. Si Nicodem Lee ay may malalim na galit kay Julius Reed, kaya natural, siya ang unang tumayo sa sandaling ito. Ang kilalang Mr. Inimbitahan ka ni Huntington na kumain ngayon, ngunit patuloy ka pa rin sa gayong kabastusan. Mr. Lee, sinusunod ko lang ang lokal na kaugalian. Ipinahihiwatig mo ba na may mali sa sinabi ni Mr. Huntington Sr.? Nagawa na. Umiling si Julius Reed, kung maaari siyang magbuhos ng alak, hindi ko ba magagawa ang gayon din? Iyon ba ay hindi katanggap-tanggap? Iyon ay isang kilos para sa paggalang sa namatay. Si Daryl Huntington ay malinaw na nakaupo sa kanyang upuan na buhay at maayos, ngunit si Julius Reed ay naglakas loob na lumapit sa kanya at magbuhos ng alak. Hindi mahalaga. Sa pagharap sa provokasyon, huminga ng malalim si Daryl Huntington. Sa totoo lang, ang pag-imbita sa iyo dito ay upang ayusin ang isang account. Sa wakas, oras na ba para ay latag ang lahat ng card sa mesa? Inangat ni Julius Reed ang kanyang baso ng alak, ayos lang. Pumunta ako dito na may parehong intensyon. Kay abangan. Iyon ang nasa isip ng lahat. Sa loob ng domain ng pamilyang Huntington. Sinaktan si Vance Huntington, nag-toast kay Daryl Huntington sa paraang nakalaan para sa pagpupugay sa patay. At ngayon, naglakas loob siyang makipag-ayos sa pamilya Huntington.
Saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Kung gayon, aayusin ba natin ito ng maayos? Nawala ang ngiti ni Daryl Huntington, nanliit ang kanyang mga mata habang sinabing, ngayon, iniimbitahan kita rito para ayusin ang account na ito sa harap ng lahat ng kilalang bisita ng kabisera. Magaling, nagkomento si Julius Reed habang kumakain, tumatango, magsalita ka, nakikinig ako. Dahan-dahan lang kumain, baka ito na ang huling pagkain mo. Ngumisi si Daryl Huntington, ang pinakamamahal kong apo na si Zahir Huntington ay sinaksak sa magkabilang palad mo ng bakal na tinidor. Pagkatapos, inayos mo na may magtapon sa kanya mula sa itaas na palapag, na nagresulta sa matinding pinsala. Ang aking anak na si Vance Huntington ay nabalian ng daliri mo. Nasira ang kotse ko. Ngayon, iniinsulto mo ako. Bang! Dahil dito, malakas na hinampes ni Daryl Huntington ang mesa. Ang biglaang pagkilos ay natakot sa lahat ng mga bisita sa mesa na tumahimik. Kaya, ang pagtatanong para sa iyong parehong mga kamay, parehong iyong mga paa, at iyong dila bilang karagdagan, hindi iyon labis, hindi ba? Nang marinig ang mga salitang ito, lamig ang bumalot sa mga bisita. Sa katunayan, sa tuwing kumilos si Daryl Huntington, ito ay palaging nasa isang mahusay na paraan. Ang kanilang mga hinaing ay malapit ng ipaghiganti sa tabi niya. Siyempre, hindi naman masyado. Pagkatapos magsalita, inihagis ni Julius Reed ang kanyang chopsticks sa mesa. Nang marinig ang kanyang mga salita, ang mga tao sa hapag ay hindi makapaniwala. Ito ba ang parehong Julius Reed na kilala sa kanyang mapangahas na kalupitan at pagwawalang bahala sa iba? Talaga bang nawalan siya ng lakas ng loob sa harap ni Daryl Huntington? Ngunit sa karagdagang pag-iisip, ito ay may katuturan. Pagkatapos ng lahat, iyon ay ang pamilyang Huntington. Kung ganoon, Mr. Reed, willing ka bang ayusin ang account? Sumenya si Daryl Huntington, at isang katulong mula sa likuran ang nagdala ng tray ng mga kutsilyo at tinidor. Ayusin ang account. Hindi pa nga ako nagsisimula sa akin eh. Tumayo si Julius Reed, malamig na nakatitig kay Daryl Huntington ang mga mata. Mayabang at mapagmataas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 869, ang regalo, iniinsulto ni Zahir Huntington ang aking asawa, karapat-dapat siyang mamatay. Gayunpaman, nasugatan lang niya si Sladestone. Gusto ko yung dalawang kamay niya, sobra ba yun? Walang pakialam na sabi ni Julius Reed. Tumayo siya at naglakad patungo kay Daryl Huntington. Pero bastos siya, natakot ang asawa ko. Inihagis ko siya mula sa ikalawang palapag, iniligtas ang kanyang buhay, at dapat niyang ituring ang kanyang sarili na maswerte na nabubuhay pa. Tungkol kay Vance Huntington. Naglakad si Julius Reed na nasa likod ang kanyang mga kamay patungo sa entrance ng Peking Star Pavilion. Sa labas, napuno ng mga bodyguard ang lugar. Isang nakamamatay na aura ang napuno ng hangin. Kapag naghahandle ako ng mga bagay, ayoko ng interruptions. Isang daliri lang, hindi ba maganda ang buhay? Bahagyang tumawa siya, kung tungkol sa sirang kotse mo, kahit isa sa mga bisikleta ko, wala itong halaga. Kaya, sa pagsasabi nito, ako ba ang may utang sa pamilyang Huntington? Si Daryl Huntington ay nilibang ni Julius Reed. Sa harap ng mga sikat na figure ng kabisera, umiling siya, ang kanyang tinig ay tame time, kung gayon, sabihin mo sa akin, paano natin aayusin ang account na ito? Originally, plano kong patawarin ka sa kainan ngayon. Naglahad ng kamay si Julius Reed, pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Lubos na katawa-tawa. Humagalpak ng tawa si Daryl Huntington, at itinuro ang Peking Star Pavilion sa labas. Sa tingin mo ba ang Huntington Mansion ay isang lugar na maaari mong puntahan at pumunta kung gusto mo? Kung hindi, tumingin si Julius Reed sa pavilion, mahinang nagsalita, kung gusto kong umalis, walang makakapidyo sa akin. Mayabang. Napangisi si Daryl Huntington, Julius Reed, alam kong kaya mong lumaban. Ngunit para sa akin, Daryl Huntington, kapag gumagawa ako ng mga bagay. Hindi ba tinawag mo lang si Jasper Leopold at 12 ng mga elite na disipulo dito para tumulong? Lumingon si Julius Reed, mapanlate na sinabing, sa kanila lang, sa tingin mo kaya mo akong panatilihin dito. Bago siya dumating, nakatanggap siya ng katalinuhan.
Si Daryl Huntington ay nagpadala ng mga tao magdamag sa Marshall Alliance upang mag-imbita ng ilang eksperto. Nagpaplanong patayin siya sa Huntington Mansion. Pero, dumating pa rin siya, Marshall Alliance. Kaya ano, kung galitin nila siya, pareho silang mamamatay. Ikaw, nanginginig ang puso ni Daryl Huntington. Paano nalaman ng kabilang partido ang tungkol dito? Ang kanyang pamilya, ang pamilyang Huntington, ay may malalim na kaugnayan sa Martial Arts Association. Kahit na si Waylon Huntington at ang iba pa ay hindi alam ang tungkol dito. Ang taong ipinadala upang maghatid ng mensahe ay ang kanyang pinagkakatiwalaan. Sa napakaikling panahon, nag-leak nga ba ang balita? Nang paulit-ulit mong tanungin kung kilala ko ang mga tao mula sa Marshall Alliance, hindi ba't dahil gusto mong gamitin ang Marshall Alliance para i-pressure ako? Umiling si Julius Reed, walang pakialam, hayaan mo na si Jasper Leopold, maging ang presidente ng Marshall Alliance, ano? Kung gusto kong pumatay, papatayin ko. Ito. Ang mga bisita ay natulala. Ang Marshall Alliance. Para sa kanila, iyon ay isang puwersa na hindi nila kayang paboran. Ngunit ang pangalang ito, alam ng lahat. Ang Marshall Alliance ay napuno ng mga nangungunang eksperto. Sa madaling salita, para silang mga nilalang na walang talo. Maging si Terry Moore, na kilala bilang pinakamahusay na manlalaban sa kabisera, ay walang pagkakataon laban sa mga senior member ng Marshall Alliance. Mag-isa laban kay Jasper Leopold. Basta, lumaki ba ng napakalakas ang pamilyang Huntington kaya maaari silang mag-imbita ng mga tao mula sa Marshall Alliance. Pagkatapos sila, mula ngayon. Habang pinag-iisipan ito ng mga bisita, lalo silang natakot. Sa huli, minamaliit nila ang mga kakayahan ng pamilya Huntington. Kahit ang isang direktor ng Marshall Alliance ay personal na nakialam. Ano pa kaya ang tinatago ni Daryl Huntington? Ang yabang mo talaga. Sana lang kapag dumating na ang mga taga-Marshall Alliance, huwag kang lumuhad at humingi ng awa. Ang mga mata ni Daryl Huntington ay kumikinang sa saya ng paghihiganti. Sabay tingin sa relo niya. Ngayon, 3 minuto na ang nakalipas sa napagkasunduang oras. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Marshall Alliance ay hindi nagpakita. Waylon, tingnan mo, si Daryl Huntington ay medyo hindi nasisiyahan. Nais niyang gamitin ang kaganapan ngayon upang maibalik ang karangalan ng pamilyang Huntington at takutin ang mga sikat na figure ng kabisera. Magulo ang sitwasyon. Hindi na pinaplano ng pamilyang Huntington na patuloy na magtago. Siya, si Daryl Huntington, ay handa nang ilagay ang lahat sa mesa. Ang mga tinatawag na 4 na pangunahing pamilya. Mula ngayon, ang Huntington na lang ang pamilya. Pare, susuriin ko. Narinig ni Waylon Huntington ang mga salitang, Marshall Association, at pareho siyang nagulat. Kahit direktor, ang 4 na dakilang pamilya, sino ang maaaring mag-imbita ng isang direktor ng Marshall Association? Kahit sa isang mataas na miyembro ng Marshall Association, kailangan nilang paulit-ulit na humiling bago sila makapag-imbita. Ngayon, isang liham lamang mula kay Daryl Huntington ang nakapaghatid ng mga tao sa isang direktor ng Marshall Association. Anong gara? Anong kaluwalhatian? Julius Reed, bilang isang tao, hindi ka dapat masyadong prominent. Bakas ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Daryl Huntington. N-O-O. S-Omicron. Ngunit, maaaring wala kang pagkakataong maunawaan ang kahulugan ng pahayag na ito. Ngayon, naghanda siya ng malaking pulang kabaong. Nagpapadala ako sa iyo ng isang malaking regalo. Pumalakpak. Pumalakpak siya. 4 na tagapaglingkod mula sa pamilyang Huntington ang nagdala ng malaking pulang kabaong, inilagay ito sa pasukan ng Peking Star Pavilion. Kapag nakilala mo ang isa't isa, nasisiyahan ka ba? Tanong ni Daryl Huntington mula sa isang superior na posisyon. Julius Reed, ang heavenly daw ay paikat. Tumayo si Nick Odom Lee, nakatingin sa malaking pulang kabaong, yung regalo mo noon kay Jennifer Lopez, hindi mo akalain na gagamitin ito sa iyong sarili, tama ba? Ang saya ng paghihiganti. Natuwa si Nick Odom Lee. Mula noong araw na namatay si Fernando Lee ng malungkot, walang natitira. Iniisip niya ang tungkol sa paghihiganti sa lahat ng oras. Ngayon, ginawa ni Daryl Huntington ang kanyang hakbang. Inimbitahan niya ang isang direktor mula sa Marshall Association. Julius Reed, walang alinlangan na mapahamak ka.
Ngayon, dalhan din kita ng regalo. Kinuha ni Julius Reed ang isang kahoy na tabla mula sa kanyang likuran, inilagay ito sa mesa. Ano ito? Zahir Huntington. Bulong-bulungan, ang lahat ay mabilis na nagtikom ng kanilang mga bibig. Ano? Bahagyang kumunot ang noo ni Daryl Huntington, mabilis na naglakad palayo. Para lang makita, nakasulat sa ginintuan na malalaking character euro. Ang spirit tablet ni Zahir Huntington. Spirit tablet. May dala talaga siyang spirit tablet. Julius Reed, ikaw. Mahal na mahal ni Daryl Huntington si Zahir Huntington, kahit na tinitingnan siya bilang kahalili ng pamilya. Ngayong nailagay na ni Julius Reed ang spirit tablet ni Zahir Huntington sa mesa, paanong hindi siya magagalit? Itago mo ito para sa iyong sarili. Itinuro ni Daryl Huntington ang malaking pulang kabaong, ipapadala kita hanggang sa kanluran, kahit na lubusan mong ayusin ang iyong libing. Hindi masama, dahan-daang lumabas si Julius Reed, inilagay ang spirit tablet sa kabaong. Isang unos ang umungol. Sa ilalim ng bandila ng vermilion bird, ang malaking pulang kabaong ay lalong nakasisilaw. Marahang hinaplos ni Julius Reed ang kabaong, tila nasisiyahan na. Ang spirit tablet, perpektong inilagay sa harap ng kabaong. Hindi inabala ng hangin. Pagharap sa kamatayan, mayroon ka bang pinagsisisihan? Nagsalita si Daryl Huntington sa saloobin ng isang nanalo. Tiyak na hindi mo iisipin na ang ilang mga inutil na tao mula sa Marshall Association ay maaaring pigilan ako, tama. Lumingon si Julius Reed, nakatingin kay Daryl Huntington, kung pipilitin kitang lumuhad, gagawin mo ba? Bilang isang mapagmataas na tao, paano ako luluhod sa iyo? Pinagmasdan ni Daryl Huntington si Waylon Huntington na tumatakbo, may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Paano kaya? Nagsalita siya ng malakas. Mayroong 12 ng mga kahon sa labas, sinabi ng mga regalo mula sa direktor na si Jasper Leopold sa iyo. Kumaway ng kamay si Waylon Huntington, agad na pumasok ang mga bodyguard sa Peking Star Pavilion, pumila sa hilera. Sa kanilang mga kamay, hawak nila ang mga kahon na gawa sa kahoy. Ang mga kahon ay pambihirang maluho, ngunit hindi ko alam ang tungkol sa mga nilalaman. Si Waylon Huntington ay nasa sabik. Ito ay, pagkatapos ng lahat, isang regalo mula sa isang direktor ng Marshall Association. Buksan mo sila. Ngumiti si Daryl Huntington at umiling, bakit hindi sila personal na inihatid ni Jasper Leopold? Gusto niya, lumingon si Julius Reed, mahinang ngumiti, ngunit, hindi niya ito makaya. Click. Binuksan ang mga kahon. Nanlaki ang mata ni Daryl Huntington. Ang puso niya, parang sa isang iglap, tumigil sa pagtibok. Sabi mo puno ka ng pride, itinuro ni Julius Reed si Daryl Huntington, ngayon, sisirain ko ang pride mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 870, No Other Choice lang. Nanginginig ang bodyguard na may hawak ng wooden box nang makita ang nasa loob. Nanginginig ang kanyang kamay, at nahulog sa lupa ang kahoy na kahon. Kaagad pagkatapos, gamulong palabas ang pugot na ulo ni Jasper Leopold. Duguan ang kanyang mga mata. Parang nag-aatubili na tanggapin ang kanyang kapalaran. Thud, thud, thud. Napaatras ng 3 hakbang si Daryl Huntington, puno ng gulat ang mga mata. Jasper Leopold, isa sa 8 permanenteng miyembro ng Martial Arts Council. Ang kanyang katanyagan ay kahanga-hanga. Ang kanyang mga kakayahan ay walang kapares. Ngayon siya ay patay na ang kanyang katawan ay pinutol, nagkamali sa kamatayan. Ikaw, lumingon si Daryl Huntington, itinuro si Julius Reed na may takot sa kanyang boses, ikaw pala. Yung tao, ikaw ang nag-imbite sa kanila. Kanina pa ako kumakain dito sa Peking Star Pavilion, hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Mr. Inaakusahan ako ni Huntington na gusto kong gawin. Pinitik ni Julius Reed ang kanyang mga daliri, nakasando sa kabaong, at walang pakialam na nagsalita, akala ko nag-imbite ka ng tao, pero nag-imbite ka pala ng multo. Bang! Lumakad siya ng 2 hakbang at sinipa ang ulo ni Jasper Leopold, ano, dinala mo ang bagay na ito para takutin ako. His! Nagulat ang mga taong naroroon. Isang permanenteng miyembro ng Martial Arts Council ang pinatay. Yung ulo niya, hinatid sa mansyon ni Daryl Huntington. At ngayon,
Sinipa lang ni Julius Reed ang ulo ni Jasper Leopold. Kahit namatay na si Jasper Leopold, miyembro pa rin iyon ng konseho. Dangal. Niyurakan ang dignidad ng Martial Arts Council sa sandaling ito. Gulp. Napalunok ng mariin si Daryl Huntington, makinis ang kanyang noo sa malamig na pawis. Ang strategist na ito, na nakaayos ng hindi mabilang na mga plano sa kanyang buhay at hindi kailanman nabigo. Ngayon nawala ang lahat. Ang mukha ni Jasper Leopold, hindi siya magkakamali. Magkasabay na kumain ang dalawa kanina. Ngayon, makatitiyak si Daryl Huntington, ang kilalang tao sa mundo ng martial arts ay nakatagpo ng isang trahedya na wakas. Ngunit sino ang may kagagawan? Kanina pa kumakain si Julius Reed sa Peking Star Pavilion at walang pagkakataong kumilos. Mr. Huntington, may iba ka na ba? Sa sandaling ito, pumasok si Julius Reed sa Peking Star Pavilion, dahan-daang pinupunasan ang alikabok sa kanyang katawan. Kumain na ako. Yung taong gusto mong hintayin ko, hinintay ko siya. Ngayon, sa ilang kadahilanan, ang alikabok ay matindi. Nasaan ang taong naghatid ng item? Nabawi ni Daryl Huntington ang kanyang kalmado, kaagad na tumingin kay Waylon Huntington, hulihin silang lahat. Si Jasper Leopold ay isang miyembro ng konseho. Ano man ang mangyari, ngayong lumitaw na ang ulo ni Jasper Leopold sa Huntington Mansion. Imposible para kay Daryl Huntington na humiwalay dito. Ang Martial Arts Council. Iyon ang Martial Arts Council. Ang taong umalis pagkatapos ihatid ang regalo. Bahagyang nanginig ang katawan ni Waylon Huntington. Hindi naman sa wala pa siyang nakitang bangkay noon. Ngunit ang pag-iisip na hinawakan kamakailan ang kahoy na kahon ng may kagalakan. Pinalabas siya ng malamig na pawis sa kanyang likod. Mag-imbestiga. Whoosh! Mariing itinulak ni Daryl Huntington ang mga pinggan sa mesa sa sahig. Nagkalat ang mga mangkok at chopstick kung saan-saan. Ganap na kaguluhan. Nakilala ni Jasper Leopold ang kanyang kapalaran sa kanyang pagpunta sa Huntington Mansion. Kahit na kailangan mong maghukay ng 3 talampakan sa lupa sa kabisera, gusto kong matuklasan mo ang katotohanan. Siya ay umungol sa galit. Tuluyang nawalan ng kontrol. Inaasahan niya, sa harap ng mga piling tao ng kabisera, na maibalik ang reputasyon ng pamilya Huntington. Pero ngayon, nawala lahat ng mukha niya. Ang kanyang trump card, naging dead card. Nabubulok sa kanyang kamay. Isang permanenteng miyembro ng Martial Arts Council. Isang taong may mataas na ranggo at awtoridad. Ay namatay habang papunta sa Huntington Mansion. Ang pamilyang Huntington, mahirap paalang sala sa sisihin. Ang totoo, napangiti si Julius Reed at umiling, may mga bagay, mas mabuting hindi na lang alam. Nag-aalala ako, baka matakot ka. Ang balita ng muling paglitaw ng Seven Clouds Academy sa mundo ay parang tubig. Kung alam ni Daryl Huntington na namatay si Jasper Leopold sa kamay ng Seven Clouds Academy, malamang na matakot ang matanda. Julius Reed, hindi mo maaaring ihiwalay ang iyong sarili mula sa bagay na ito. Sa tingin mo ba talaga hindi malalaman ng Martial Arts Association? Si Daryl Huntington ay medyo nagalit at napahiya. Hindi niya inaasahan na ang kanyang maingat na inilatag na bitag ay ibabalik sa kanya. Hindi pa rin namin na-settle ang mga dati naming account. Sinulyapan ni Julius Reed ang kanyang relo, may malabong ngiti sa kanyang mukha, natatakot akong aatakehin ang apo mo. Tumahimik ka. Nawalan na ng katwiran si Daryl Huntington. Ilang dekada na niyang kontrolado ang kabisera, at walang nang ahas na insultuhan ang pamilyang Huntington ng ganito. Kahit na ang pamilya Huntington ay naging low profile sa loob ng mga dekada. Maging ang 4 na dakilang pamilya ay kailangang magalang na tawagan si Daryl Huntington bilang Mr. Huntington. Ako lang. Nagbibigay ng palakaibigang paalala. Itinuro ni Julius Reed ang malaking pulang kabaong, at ang spirit tablet sa harap nito. Kung papalarin ka, ang 2 gamit ay magagamit ngayon. Subukan natin pagkatapos. Pumalakpak si Daryl Huntington, at pumasok ang isang grupo ng mga tao mula sa labas ng Peking Star Pavilion. Ang pinuno ay isang binata, Anson Huntington. May nakakilala sa pagkakakilanlan ng binata. Ang young master ng pamilya Huntington, karaniwang kilala bilang baliw, na si Anson Huntington. Daryl Huntington, anong ibig mong sabihin dito? Lumingon si Julius Reed, nakatingin sa grupo ng mga tao,
Narito para tumulong sa pagbubuhat ng kabaong ng apo mo. Julius Reed. Ako, si Daryl Huntington, nandito ngayon para baliin ang iyong mga braso at binti sa harap ng lahat. Si Daryl Huntington ay nagngangalit, ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Sa loob ng Peking Star Pavilion, ang mga negosyante sa kabisera ay kumulo sa pananabik. Pangangibabaw. Ang pangangibabaw ng pamilyang Huntington. Kahit na naaksidente si Jasper Leopold. Gayunpaman, nilayon pa rin ni Daryl Huntington na panatilihin si Julius Reed dito. Walang dahilan ang kailangan. Sa tingin mo ba mapapahawak mo ako dito? Naiinis na sinabi ni Julius Reed, hindi sila kwalipikado. Tapos subukan mo lang. Bagamat nabigla si Daryl Huntington sa pagkamatay ni Jasper Leopold, hindi si Julius Reed ang personal na gumawa nito. Bukod dito, malaki ang tiwala ni Daryl Huntington sa mga kasanayan sa martial arts ni Anson Huntington. Iyon ay isang matalas na talam na pinatalas niya sa loob ng 3 taon. Nakakamatay agad. Panahon na. Tumingin si Julius Reed sa kanyang relo, isang mahinang ngiti sa kanyang mukha. Sir, noon lang, tumakbo sa gulat ang doktor na responsable sa pag-aalaga kay Zahir Huntington. Anong mali? Naramdaman ni Daryl Huntington ang isang lumulubog na pakiramdam sa kanyang puso, isang masamang premonition ang bumabalot sa kanya. Biglang nagkasakit si Young Master Huntington. Kami ay walang magawa, ikaw. Mabuti pang puntahan mo siya. Panik na sabi ng doktor, puno ng takot ang mukha. Dahil na rin siguro sa pagtakbo niya, hingal na hingal siya habang nagsasalita. Ano? Nanginginig ang figure ni Daryl Huntington, ang kanyang mga kamay ay nakasandal sa salamin. Kumbulsyon ba ito? Bumubula ang bibig, at nagsisimula ang pagdurugo ng ilong. Ang dugo naman, dark red. Nakatayo si Julius Reed habang nakapulupot ang mga kamay sa likod, nakatingin sa doktor. Paano? Paano mo nalaman? Nanlaki ang mga mata ng doktor, gumalaw ang kanyang lalamunan, ganyan talaga ang mga sintomas. Bago siya dumating, siya ay walang magawa. Now, to have his words echoed, hindi niya maiwasang mabigla. Hindi na kailangang magpatalo sa paligid ng bush. Tumingin si Julius Reed kay Daryl Huntington, ang bakal na tinidor na tumusok sa palad ni Zahir Huntington, nalasan ko. Ang lason ay ang aking kagagawan. Ikaw, labis na lumiit ang mukha ni Daryl Huntington. Hindi ba talaga napansin ng doktor niya? Sigurado ka ba na iyon ang mga sintomas? Hinawakan ni Daryl Huntington ang kwelyo ng doktor, sagutin mo ako. Tamang-tama, nanginginig ang mga binti ng doktor, bakas ang takot. Humugat ng matalim na hininga si Daryl Huntington, pakiramdam niya ay bumabagsak ang langit. Julius Reed, ito ang pamilyang Huntington, at maglakas loob ka. Hinawakan niya ang kanyang noo gamit ang kanyang kamay, na blunt ka ang kanyang isip. Minsan tinanong ko, kung pipilitin kitang lumuhad, ano ang gagawin mo? Tinuro ni Julius Reed si Daryl Huntington, sabi mo masyado kang proud. Noo, Omicron. 10 minuto mula ngayon, si Zahir Huntington ay mamamatay sa lason, maaari mong piliin na huwag lumuhad. Ngunit tiyak na gagamitin ang kabaong na iyon. Ang lakas ng loob mo. Nanginginig si Daryl Huntington, nakatingin kay Julius Reed, ito ang pamilyang Huntington. Siya ay umungal na parang leon. Kahit na ito ang pamilyang Huntington, kahit na sabihin ko sa iyo na nilason ko si Zahir Huntington. Napangiti si Julius Reed, nakatingin sa kanya, pero, kailangan mo pa ring lumuhad sa lupa. Walang ibang pagpipilian.